Tumawid sa dakilang tang para harapin ang pagmamadali ng ate ko sa kasal. Nang pumunta ka sa bahay para magpakasal, sinadyang magpanggap na tanga at gumawa pa ng isang walang kwentang tula. Lahat ng tao sa lugar ay nagtawanan ka, tunay ngang tanga ka. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay, ang ina ng pamilya Tang ay naibigan ka, kahit na tanga ka. At gustong ipakasal ang anak na babae niya sa iyo. Dahil sa pagiging mainggitin si Liu, ang anak na ipapakasal niya ay hindi tunay na anak, kundi anak ng maliit na kalaguyo sa bahay, si Tang Rong. Para pasakitan si Tang Rong sa hinaharap, pinili niya ng maingat. Sa huli, pinili ka bilang hangal mong manugang. Nang malaman ni Tang Rong ang tungkol sa kasal na ito, biglang bumaba ang loob niya. Hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Tungkol sa kasal na ito, pumayag na ba ang ama? Sinabi na ng ginang sa Ginoo. Sang-ayon na ang Ginoo. At ang lahat ng bagay ay mananatiling hawak ng ginang. Pagkarinig nito, parang naubos ang lakas ni Tang Rong. Nakaupo ng pasubsob sa bato. Tumango ang tatay ko. Wala na siyang kahit huling pagkakataon. Sa utos ng magulang, sa salita ng tagapag-ayos ng kasal, wala na siyang magagawa. Ginoo, bakit di tayo tumakas? O kaya, nag-renew ng kasal. Ngunit hindi nagsasalita ang aming Ginoo. Nababahala si Xiao King ng sobra. Hindi pwedeng tumakas. Nilingon ni Tang Rong ang ulo. Hindi pa natin pag-uusapan na ang pagtakas sa kasal ay magpapahiya sa tatay at sa pamilya Tang. At pati si Liu ay baka mahirapan din. Siguradong naisip na niya ito noon pa man. Naghahanda siya laban sa atin. Tungkol sa pag-atras sa kasal. Halos tapos na ang lahat ng seremonya. Naipadala na ng tatay ang imbitasyon. Akala mo ba madali lang ang umatras sa kasal? Ano na ang mangyayari sa dalaga? Hindi mo naman talaga maaasahang pakasalan ang tanga na iyon, di ba? At sa panig mo, nakatakdasa ng lumaban ka. Ngunit nang makita mo ang dalawang linya ng luha sa mukha ng kapatid na babae, at ang kapatid na parang mga bean sprout na sobrang payat, bigla kang huminto. Ang kapatid na babae ay nasa kanyang pinakamagandang taon. Dapat sana ay tinatamasa ang pagmamahal ng mga magulang at pag-aalaga ng asawa. Ngunit siya ay maaga nang nagdala ng bigat ng pamilya Qin. Akala niya pagkatapos mag-asawa, ay makikinabang siya sa tulong ng pamilya ng asawa sa pamilya Qin. Sino ang mag-aakalang ang asawa niya ay namatay sa digmaan? Naiwan siyang nag-iisa sa bahay ng biyenan. Walang proteksyon mula sa asawa. Anong buhay ang kanyang dinaranas? Sino ang makakaunawa kung gaano siya kahirap na muhay? Siya ay maaga nang nagdala ng mga responsibilidad na hindi naman kanya. Patay na ang kanyang asawa. Wala siyang pag-asa para sa hinaharap. Ang tanging iniisip niya ay kayo lamang. Nakita ang kapatid na babae na umiiyak. Umiiyak din ang nakababatang kapatid. Bigla kang napuno ng luha. Hindi mo pa talaga na ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. Hanggang makita mo ang mga batang kulang sa nutrisyon. Hanggang makita mo ang luha ng nakatatandang kapatid. Hindi ka na yung estudyanteng mula sa ika-21 siglo. Si King Chayan. Ikaw si King Chayan mula sa Qinjia Village, Jinyang County, taong 6 ng Ude. Matapos makapag-isip, nagpasya kang kumita ng pera para sa pamilya mo. Gumawa ka ng insenso mula sa mugwort. Agad itong naging patok. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Ang kasal sa dinastyang Tang ay ginaganap sa dapit hapon. Ngunit pagkaraan ng tanghali, sumakay ka sa kabayo, kasama ang grupo ng mga tagapaghatid patungong Jinyang County. Pumunta sa tanggapan ng Tang. Unang beses na nakita ka ni Tang Rong. Pero hindi naman sila masyadong nag-usap. Napansin ni Tang Rong na maganda ang hitsura mo. Maayos din ang paggalaw at paggalang mo. Medyo natuwa siya kahit papaano. Parang takot si Liu na malaman ni Tang Rong at magulo pa. Kaya nang dumating ka, hindi ka naman pinahirapan. Madali mong nakuha si Tang Rong. Gabi ng kasal. Ayon sa balita, napakaganda ni Tang Rong. At mahusay siya sa lahat ng sining. Ngunit hindi ko pa siya nakita ng personal. Kaya medyo kinakabahan ka pa rin. Dahil dito, kahit alam mong hindi mataas ang antas ng alak sa panahong ito. Ngayon gabi, hindi ka rin nangahas uminom ng marami. Pumunta ka sa tabi ng kama. Nag-atubili sandali. Pagkatapos ay inabot mo ang kamay at binuka ka ang pulang takip sa ulo ni Tang Rong. Binuka ang pulang takip. Ipinakita ang isang mukha na nakabibighani sa buong mundo. Kahit nasanay ka na sa iba't ibang magagandang babae sa hinaharap. Sa isang iglap, nadala ka sa kagandahan ni Tang Rong. Ang imi ay may magandang mukha. Kasing ganda ng mga peach at plum. Parang lahat ng salitang naglalarawan sa kagandahan ay isinulat para sa kanya. Hindi mo akalain na si Tang Rong ay ganito kaganda. Talagang nakakita ka ng kayamanan. Sa isip mo'y nag-iisip ka. Hindi mo napigilang muling tumingin. Ngunit nang tingnan mo ito, nabigla ka tuloy. Isang napakagandang babae. Sa oras na ito, may dalawang luha siyang pumapatak. Ang puso ni Tang Rong ay kumakabog ng mabilis. Kahit na matagal na niyang naisip ang plano. Balak niyang hanapan ng pagkakataon na makipaghiwalay sa iyo sa hinaharap. Ngunit nang tunay na ikinasal siya, hindi niya mapigilang malungkot. Hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. At nang makita mong binuksan mo ang velum, natatakot siyang baka saktan ka niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maging ang tumingin lang sa'yo ay ayaw niyang gawin.
Habang nakatungo siya at umiiyak, bigla kang tumayo, lumingon at umalis. Pagdating sa pintuan, narinig pa ni Tangrong ang iyong mahinang buntong hininga. Umalis ka na. Alam mo naman kung bakit umiyak si Tangrong. Hindi naman talaga ito isang kasal na may pag-ibig. Sino ba ang tumanggi noon? Lalo na't maganda ang estado ng pamilya ni Tangrong. Bago siya magpakasal dito, sigurado akong nalaman na niya ang tungkol sa iyo noon. Ang pag-aasawa dito ay wala ng ibang pagpipilian. Alam mo na maaari mong pilitin ang iyong misis. Kapag pinilit mo, walang makakapagsalita. Ngunit ayaw mo namang gawin iyon. Si Tangrong ay labis na pinahirapan sa tahanan ng Tang. Paano mo siya maabuso muli matapos siyang magpakasal sa iyo? Tao ka pa ba talaga? Maaaring hindi ka pa matanggap ni Tangrong ngayon. Ngunit naniniwala ka. Sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, hindi mahirap na maibalik ang puso ni Tangrong. Kapag nagkaroon na sila ng pundasyon ng damdamin, natural na darating ang lahat. Gusto mo ang ganitong estado. Umalis ka. Gusto mong manalo sa puso ni Tangrong sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Ngunit ang iyong pag-alis ay ibang bagay para kay Tangrong. Talagang tanga siya. Sabi ni Tangrong sa sarili niya. Bagamat siya ay nagpapasalamat na hindi ka gumawa ng masama sa sarili mo. Ngunit sa harap ng isang magandang babae tulad nito, ay walang pakialam na lalaki. Ano pa kundi isang tanga. Pagkatapos mong umalis, pumasok si Xiaoqing sa bagong silid upang alagaan si Tangrong. Akala niya ang kanyang Ginoo ay kakailanganing maglaan ng maraming pagsisikap para ayusin ka, tanga. Ngunit hindi niya inasahan na pumasok ka at lumabas sa loob ng isang tasa ng tsaa. Medyo humanga pa nga siya sa galing ng aming binibini. Ginoo, ang galing niyo talaga. Sa ilang salita lang, napaniwala niya si King Tian. Kung maghihiwalay na tayo, kailangan siguradong mapanatili ang puri natin. Para mapanatili ang puri, kailangang mag-isip ng paraan para mailayo ka. Mas maganda kung matutulog kayo sa magkaibang kwarto. Tumingin si Tangrong at tumango. Wala akong sinabi. Nang pumasok siya, tumingin siya sa akin. Tapos umalis na siya. Tumingin lang at umalis. Anong ibig sabihin nito? Nagmamalaki ang dalaga. Siguro. Baka tanga siya. Si Xiaoqing ay umungol. Bigla siyang nakapansin ng isang bagay. Ginoo, ang lamig dito sa kwarto mo. Kanina sa labas, halos mamatay na ako sa init. Nang sabihin ito ni Xiaoqing, biglang napansin din ni Tangrong ang temperatura ng bagong bahay. Mas malamig dito kumpara sa silid niya sa Tang Mansion. Nakinig siya ng mabuti sa loob ng ilang sandali. Tinanong niya, umuulan ba sa labas? Umiling si Xiaoqing. Kakatapos ko lang pumasok mula sa labas. Walang ulan. Bakit may tunog ng ulan? Tumayo si Tangrong mula sa kama. At maingat na nakinig muli. Bago niya natukoy na ang tunog ng ulan ay nagmumula sa bintana. Diretso siyang naglakad papunta roon. Upang tumingin sa labas. At nakita niyang may talo ng ulan na bumabagsak mula sa bubong. Hindi kalayuan, isang malaking gulong ng tubig ay umiikot ng maingay. Ngunit walang sinuman ang nagkontrol. Hindi alam ni Tangrong kung sino ang gumawa ng mga bagay na ito. Ngunit pagkatapos makita ito ng isang beses, agad niyang naunawaan ang prinsipyo. Ganito pala iyon. Nagtatago ng tubig sa bubong. At pagkatapos ay pinapayagan ang tubig na bumuhos pababa upang bumuo ng kortina ng ulan. Parang umuulan. Maaari nating ibaba ang temperatura sa loob ng bahay. Napakatalino ng dalaga. Ito bang bagay na ito ay ginawa sa maaraw na araw? Pumutok si Tangrong ng kanyang labi. Naisip ang paraang ito, at pinapayagan ang tubig ulan na umikot. Tiyak na isang matalinong tao. Isang hangal si King Tian. Mukhang hindi mo magagawa ang mga ito. Para sa iyo, medyo may pagdududa si Tangrong. Sang-ayon din si Xiaoqing sa sinasabi ng kanyang amo. Amo, hindi na rin maaga. Magpahinga ka na. Tutulungan kita sa mga lamok. Pagdating dito, biglang nagulat si Xiaoqing. Pagkatapos ay nagsalita. Ginoo ginang. Napansin mo ba? Na sa bagong bahay na ito parang walang isang lamok man lang. Ito, ang sobrang kakaiba nito. Noon, nung nasa tanggapan ng Tang. Halos gabi-gabi siyang kinukuryente ng mga lamok. Kung hindi si Xiaoqing na palaging nasa tabi, pinapalayas at pinapalo. Hindi makakatulog si Tangrong. Pero sa bagong bahay na ito, ni isang lamok ay walang makita. Nang sinabi ni Xiaoqing, agad na napansin ni Tangrong. Anong nangyayari dito? Ngayon gabi, talagang nagulat ang dalawang tao na ito ng sunod-sunod. Ang sitwasyon sa Qin Family Manor ay lubos na lampas sa kanilang kaalaman. Maaari itong magpababa ng temperatura sa loob. Maaari rin itong tuluyang puksain ang mga lamok. Noong nakaraan, hindi ito kailanman naisip. Nagmumukhang nag-aalala si Tangrong. Biglang umubo si Xiaoqing. Sinabi niya, Miss, mayroong banayad na amoy. Sabi niya, sinundan ni Xiaoqing ang amoy at naghanap. Mabilis niyang natagpuan ang insenso na nakasaksak sa pang-amoy. Miss, natagpuan na. Kaya pala ito ang bagay na iyon. Ano ito? Sumigaw si Xiaoqing ng may kasiyahan. Lumapit si Tangrong. Tumingin sa insenso. Mabilis niyang naunawaan ang prinsipyo ng ulan. Ngunit hindi niya maunawaan ang insenso na ito.
Marahil ito ay talagang pang-alis ng lamok. Bukas titingnan. Gusto sana niyang tanungin ka. Pero naisip niyang mas mabuti nang hindi na lang. Bukas, tanungin na lang si Xiaodi. Bata pa siya. Madali siyang tanungin. Patuloy na tumango si Xiaoqing. At pagkatapos ay inalagaan si Tangrong habang natutulog. Akala ni Tangrong na nandito siya sa isang banyagang lugar. Natatakot akong biglang pumasok ka. Mukhang hindi ka makakatulog ngayong gabi. Pero pag nakatulog na siya, mabilis siyang makatulog. Ito ang pinakalas na tulog niya ngayong tag-init. Kinabukasan ng umaga. Paggising mo, pumunta na kayo ni Fupo sa pag-aani ng mugwort. Si Xiaoday naman ay tinawag ni Xiaoqing papunta kay Tangrong. Kahit na hindi gusto ni Tangrong ikaw. Pero gusto niya ang cute na batang si Xiaoday. Talaga. Xiaoday, halika dito sa ate. Hindi natatakot si Xiaoday sa tao. Tumatalon-talon siyang lumapit kay Tangrong. Ate, ang ganda mo. Mas maganda pa kaysa sa nakatatandang kapatid. Napaka-sweet ng bibig ni Xiaodi. Sinasabi niyang lalo pang nagugustuhan siya ni Tangrong. Ngunit sa oras na ito, puno siya ng pagdududa. Hindi naman siya masyadong nag-aksaya ng salita. Matapos makipag-usap ng kaunti kay Xiaodi, diretso na siyang pumasok sa paksa. Si Xiaodi, ano ang nangyayari sa labas sa gulong ng tubig? Narinig ni Tangrong na tinatanong ito. Si Xiaodi ay labis na nagmamalaki. Iyan ay otomatikong gulong ng tubig na imbento ng kuya. Ito ay isang bagay na kinakailangan para sa rain house. Dahil dito, magiging malamig ang loob ng bahay. Rain house. Nais ni Tangrong na talagang angkop ng pangalan na ito. Parang halos katulad ng ulan ang kortina sa bintana, di ba? Ngunit bigla siyang napatigil. Inimbento ng kuya. Mabilis na tumango si Xiaoday. Siyempre, inimbento ng kuya. Bukod sa rain room, inimbento rin ng kuya ang insenso para sa lamok. Suwat ng lamok. Yun na. Itinuro ni Xiaodi ang direksyon ng insenso. Nakakamatay ng mga lamok. Ang sarap matulog sa gabi. Tama, tama. Marunong din ang kuya gumawa ng braised pork. Sobrang sarap. Hintayin natin si kuya na bumalik. Sabi ni ate, ipagluto si kuya ng adobong karne. Gustong-gusto ni Xiaodi yon. Si Xiaodi ay nahuhumaling sa adobong karne. Pero nahihiya siyang sabihin. Kaya't naisip niyang pasukin si Tangrong para ipagawa ito. Alam ni Tangrong iyon. Ngunit mas interesado siya sa, ikaw rin ba ang nag-imbento ng lamok na pang-alis? At ano naman ang tungkol sa nilagang karne? Kung talagang ikaw ang gumawa ng mga bagay na ito, paano ka magiging tanga? Talagang nalito siya. Ngunit sa isang pahayag lamang ni Xiaodi, mahirap siyang kumbinsihin na ito ay lahat gawa mo. Iniisip niyang maghahanap siya ng pagkakataon para subukan ka ng dahan-dahan. At nakakatuwang sabihin, bigla siyang naging medyo pabor dito. Siyempre, pero ang gusto lang niya ay ang rain shelter at ang insecto repellent dito. Pero para sa'yo, hindi pa rin siya nagustuhan. Marami kayong nakuha ni Fuapo ng mga damo ng Artemisia. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mismo ang pumuksa. Kundi umarkila ka ng higit sa 10 tao mula sa Qin Family Village para gawin ito. Ikaw at si Fubo ang gumagawa ng pagdurog ng asupre at pulbos ng dagta. Ang mugwort ay isang bagay na alam ng lahat. Hindi ito maituturing na lihim na resipe. Maaari itong malaman ng mga tao. Ngunit ang pulbos ng dagta at asupre ang susi sa paggawa ng insenso para sa lamok. Huwag na huwag itong malaman ng iba. Pagkatapos magtapos, magsisimula ka ng gumawa ng adobong baboy. Si Xiaodi ay nahuhumaling at umaagos ang laway sa tabi. Katatapos lang gawin at hindi na nakatiis na humingi ng isang mangkok para kumain. Ngunit tinamaan siya sa likod ng kamay. Hindi ba't sinabi mo na gusto ng hipag mo? Kaya't pinagawa mo ako. Unang ibigay ito sa hipag mo. Alam mo na yan. Siyempre, gusto talaga ni Xiaodi. Ginagamit ang pangalan ni Tangrong para ipagawa sa iyo. Pero hindi mo rin naman sinasabi. Sinasadya mo siyang pahirapan. Siyempre, nakasama na si Tangrong dito ng halos 3 araw. Dapat naman ay bigyan mo siya ng masarap. Kahit na medyo mayaman ang Tang Mansion. Yung mga kinakain niya dati ay hindi talaga maihahambing sa braised pork. Si Xiaodi ay umismid. Ngunit agad na nagdala ng isang malaking mangkok ng braised pork. At tumakbo patungo sa kwarto ni Tangrong. Dito sa bagong bahay. Dahil sobrang init sa labas. Hindi masyadong lumabas si Tangrong sa mga nakaraang araw. Medyo nahuhulog na siya sa bahay na ito. Ngunit kahit hindi siya lumabas, lahat tungkol sa iyo ay pinagtanungan ni Xiaoqing. Ginoo, si King Tian ay abala sa paggawa ng insenso para ibenta nitong mga nakaraang araw. Narinig kong sobrang ganda ng benta. Kaya niyang kumita ng mahigit sa 10,000 wen sa isang araw. Nang marinig ang mahigit sa 10,000 wen, medyo nagulat si Tangrong. Kahit na mayaman ang Tang pamilya sa mga araw ng negosyo, pero higit sa 10,000 pera sa isang araw. Maraming tindahan ng pamilya Tang ang hindi nakakagawa nito. Isang tanga ang nagbebenta ng pang-alis lamok. Ngunit nakakabenta siya ng ganito karaming pera sa isang araw. Talagang hindi niya ito inaasahan. Miss, mayroon pa ba? Ngayong tanghali gagawa tayo ng adobong baboy. Tungkol sa adobong baboy, si Tangrong at si Xiaoqing ay narinig lang ito kay Xiaoday. Bagaman medyo nagtataka, wala silang gaanong inaasahan bago nila ito matikman.
Sa tingin ko, halos katulad lang ito ng karaniwang nilutong karne. Lalo na't si Tangrong ay isang mayamang dalaga. Hindi siya madalas kumain ng baboy. Nagsasalita ang dalawa. Pumasok si Xiaodi na may dalang malaking mangkok ng braised pork. 8-8. Narito na ang braised pork. Ipinatong ni Xiaodi ang isang mangkok ng braised pork sa mesa. At pagkatapos ay tinitigan ito ng may pagnanasa. Nakita ni Tangrong at Xiao King ang makulay na braised pork sa mangkok. Makinang at nakakaakit. Biglang nagkaroon ng gana kumain. Pero nang naisip na baboy ito, kaya hindi agad kumain si Tangrong. Una niyang hinati-hati ang isang piraso para kina Xiaoday at Xiao King. Sa daan papunta dito, nakapag-sneak na siya ng isang piraso. Pero nang binigay niya pa ulit kay Xiaoday ang isa, hindi na siya nag-aatubili, agad niyang yayakap ang chopsticks at kumain ng malaki. Napakabilis ng kanyang pagkain, nakakabighani. Si Xiao King ay nag-atubiling sandali. Maingat na kumuha ng piraso gamit ang mga chopstick at inilagay ito sa kanyang bibig. Ngunit pagkatapos niyang makakain ang pirasong iyon, biglang sumigaw si Xiao King. Masarap. At pagkatapos ay mabilis na naubos ito. Kanyang nilamon ang piraso ng braised pork ng tuluyan. Matapos kumain, lumiko si Xiao King. At nakita niyang si Xiao Dai ay nakatitig na naman sa karne sa mangkok. Ang hitsura nilang dalawa ay talagang sabik na sabik. Ngunit hindi nagsasalita si Tangrong. Kaya't hindi na rin sila naglakas loob kumain. Tumingin si Tangrong sa mangkok ng braised pork. Napuno ng pagdududa sa kanyang isipan. Talaga bang masarap ito? Hindi niya mapigilang kumuha ng isang piraso. Matapos niyang kumain ng isang kagat, biglang napuno ang bibig niya ng bango. Hindi pa siya nakatikim ng ganitong kasarap na karne. Bigla niyang naisip na baka hindi na siya makaalis sa adobong baboy. Bakit ang sarap ng karne na ito? Hindi niya mapigilang muli pang kumain. Hanggang sa maubos niya ang buong karne bago siya tumigil. Pero pakiramdam niya gusto pa rin niyang kumain. Walang nararamdamang mamantika kahit kaunti. Doon lang niya napansin. Si Xiao King at Xiao Dai ay nakatitig sa kanya ng nakanganga. Biglang nahihiya si Tangrong. Agad niyang binigay sa kanila ang isang piraso. Isang malaking mangkok ng karne. Nawalis ng 3 tao ang lahat ng pagkain. Matapos makabusog si Xiaodi, tumalon-talon siyang lumabas. Nakatayo si Tangrong sa loob ng bahay. Tumingin siya kay Xiao King at sinabi, Xiao King, sigurado ka bang si King Tian ay isang tanga? Mula sa ulan na bahay, mosquito coil at adobong karne. Kung may sinumang nagsabing ang taong nag-imbento ng 3 bagay na ito ay isang tanga, siyang tunay na tanga. Sa oras na ito, nalilito na rin si Xiao King. Ginoo. Nang nagtanong si Xiao King, ganito ang sinasabi ng mga tao dito. Sino ang nakakaalam na ganito kalakas ang biyenan? Sa oras na ito, hindi na rin tinawag ni Xiao King ang iyong pangalan. At pinalitan ito ng manugang. Ang 3 bagay na ito ay nagbago na ng kanyang pananaw sa iyo. Lalo na ang braised pork. Talagang napakasarap nito. Tahimik ang loob ng bahay ng ilang sandali. Nagsalita si Tangrong. Pakitawag si King Tian. May sasabihin ako sa kanya. Ginoo. Tinatanggap niyo na ang manugang. Medyo nag-aalinlangan si Tangrong. Sabi niya, wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Kahit na hindi siya tanga, hindi ko siya matatanggap. Kundi, medyo hindi na siya nakakainis sa akin. Huwag nang magsalita pa. Imbitahan mo siya. Tumango si Xiao King at pumayag. At tumakbo siya palabas. Nang makita kanya, medyo naiilang pa siya. Ginoo. Miss, pakisuyo, pumunta ka sa kwarto. Narinig mo na gusto ni Tangrong na makipagkita sa iyo. Sa loob-loob mo, tuwang-tuwa ka. Sigurado kang ito ay tungkol sa ulan. Ang insenso at ang inihaw na karne ay nagbago ng pananaw ni Tangrong sa iyo. Kaya gusto niyang makipag-usap sa iyo. Sa totoo lang, hindi ka dapat magtaka sa iyong tiwala. Ang 3 bagay na ito, kahit alin sa mga ito, ay sapat na upang magpahanga sa mundo. Si Tangrong ay anak lamang ng isang punong kawani. Kaya't natural na siya ay magugulat. Nararamdaman mong mabuti. Inutusan mo ang mga bagay na nasa kamay mo. At diretsong pumunta sa bagong silid. Ito na ang pangalawang pagkakataon mong pumasok sa silid na ito pagkatapos ng kasal. At pangalawang pagkakataon mong makita ang iyong bagong asawa. Si Tangrong na walang suot na damit pang kasal ay tila medyo payak. Nakatayo sa harap ng bintana. Napakaganda na hindi mapigilang tumingin. Tinawag ako ng ginang. Mayroon bang kailangan? Napakakalmado ng boses mo. Walang pagkakaiba sa isang normal na tao. Tumingin si Tangrong sa iyo. Isang normal na tao ka. Paano siya naging tanga? Talagang marunong magbula itong si Xiao King. Kailangan siyang turuan ng leksyon sa susunod. Mahal, maupo ka na. Itinuro ni Tangrong ang pwesto sa tabi. Tumango ka. Umupo ka sa tabi ni Tangrong na nakaluhod. Sa panahong ito, wala pang mga upuan sa Tang Dynasty. May mga lugar na may mga hudeng. Pero may pagkakaiba pa rin sa mga upuan ng hinaharap. Napaka hindi komportable umupo ng nakaluhod. Kapag may oras ka na, kailangan mong gumawa ng upuan. Ngunit sa ngayon, tiyak na kailangan mong ituon ang iyong lakas sa pagkita ng pera. Pagkatapos mong umupo, sabi ni Tangrong, 3 araw na tayong kasal. Bukas, babalik tayo sa Tang Mansion para sa pagbisita. Maghanda ka na, mahal.
Sabay niyang sinabi. Itinulak ni Tangrong ang isang kahon sa harap mo. Naguguluhan kang binuksan ito. At ito ay ilang pirasong pilak. Bahagya kang nagkunot ng noo. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan ng mga regalo para sa pag-uwi. Alam ko, kumikita ng marami ang aking asawa kamakailan. Ngunit, tanggapin mo pa rin ito. Ang ibig sabihin nito, hindi dapat kulang ang mga regalo para sa pag-uwi. Sa tingin ko, hindi sapat ang kinita mo. Ang mga barya na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas komportable. Tumingin ka kay Tangrong. At pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Dahil ito ay isang pag-uwi. Ako na ang bahala sa mga regalo. Ang perang ito ay iyong dote. Itago mo na lang ito. Kung talagang ayaw mong tanggapin. Medyo nag-aalala si Tangrong. Kung ito ay tungkol lamang sa pag-uwi ni Gining. Walang problema kung ayaw mo. Ngunit may galit siya kay Liu Shai. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon kay Giyu upang saktan siya. Hindi ba't gusto ni Liu Shi na ipakasal siya sa isang mahirap na lalaki? Kaya't mas marami ang mga regalo ni Gining. Para isipin ni Liu Shi na ikaw ay isang gintong manugang. Sigurado akong makakapagpagsisi siya ng kaunti. Kailangan mo na itong tanggapin, Ginoo. Masama naman kung kulang ang regalo sa pag-uwi. Umiti ka ng bahagya. Nagtataka lang ang ginang kung masama ang itsura. Si Tangrong ay bahagyang nagulat. Parang nakita mo na ang kanyang iniisip. At sa mga sandaling iyon, tumayo ka at nagsalita. Walang kailangan ipag-alala ang ginang tungkol dito. Tumulong ang Liu na makahanap ng magandang asawa para sa akin, si Qin Qingshan. Dapat akong magpasalamat sa kanya ng mabuti. Siguradong magiging masaya siya sa regalo. Pagkatapos mong sabihin iyon, lumingon ka at umalis. Tumingin si Tangrong sa iyong likuran. Medyo naguguluhan siya. Wala pa siyang nasasabi. Ngunit alam mo na ang lahat. Paano magiging tanga ang ganitong tao? Hindi ka lang tanga, kundi napakamatalino na nakakabigla. Sa isang iglap, biglang nagulo ang puso ni Tangmo. Pagkatapos mong umalis, hindi ko napigil ang humagulgol. Akala mo tinawag ka ni Tangrong. Dahil sa iyong talento. Hindi ko akalain na dahil lang ito sa pag-uwi bukas. Ang bagong kasal ay umuuwi sa bahay ng pamilya 3 araw pagkatapos ng kasal. Ito ay isang tradisyon, at kailangan pang magdala ng angkop na regalo. Nakikita mo lang na naglabas si Tangrong ng mga pira-pirasong pilak, kaya nahulaan mo ang kanyang intensyon. Ngunit, kung gusto mong tignan ka ni Tangrong ng may respeto, hindi mo pwedeng gamitin ang pera niya. Kahit na kumita ka ng kaunti, pero para mapanatili ang mukha bukas. Mukhang kulang pa rin ang pera mo. Kaya medyo nalilito ka. Kung bibigyan ka pa ng ilang araw, marahil ay walang magiging problema. Pero ikaw pa lang ay 2 araw pa lang nagsimula ng negosyo. Tiyak na hindi pa malaki ang kinita mo. Nag-aalala ka na. Dali-daling dumating si Fupo. Ginoo, may ilang negosyante sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Negosyante. Medyo kakaiba ka. Ngunit mabilis din akong nakapag-isip. Ang bentahan ng pang-alis ng lamok ay napakaganda. Tiyak na naamoy ng mga negosyante ang amoy ng barya. Ang mga negosyante ay mahilig sa kita. Paano nila maiiwasan ang ganitong malaking kita? Nang maisip ito, may bahagyang ngiti sa iyong labi. Dumating ito sa tamang panahon. Papasukin sila. Umalis si Uncle Fu para gawin iyon. Hindi nagtagal ay dinala niya ang 4 o 5 negosyante. Ang mga negosyanteng ito ay hindi magkakakilala. Nang makita ka, medyo nag-aalangan sila sa isa't isa. Walang gustong unang magsabi ng layunin ng kanilang pagbisita. Lahat sila ay nag-iisip na makahanap ng pagkakataon na makausap ka ng sarilinan. Nakita mo silang nagkukwentuhan ng mga walang kabuluhan. Nawawalan na ako ng pasensya. Sabi niya, kung ang ilan sa inyo ay tungkol sa usapin ng lampara sa insekto, mag-usap tayo ng bukas ang puso. Kung hindi naman, paalis na kayo. Diretso ang iyong salita. At matapos mong sabihin, para ka nang nagtataboy. Nang marinig ito ng mga negosyante, nag-alala sila. Ang dahilan ng kanilang pagpunta rito ay ang insenso. Kung aalis sila ng ganito, masasayang lang ang pagkakataon. Isang negosyanteng tinatawag na Baiki ang unang tumayo. Pasensya na, Ginoong Qin. Ako po si Baiki. Nais ko sanang pag-usapan ang insenso kay Ginoong Qin. Si Baiki ang unang nagsalita. Takot ang ibang negosyante na mawala ng pagkakataon. Kaya nagsimula na ring magsalita. Ginoo Qin, ako si Chen Liu. Gusto ko rin makipag-usap tungkol sa insenso ng lamok. Ako rin. Nagsasalita ang lahat ng sabay-sabay. Umiti ka na walang pakialam. May ilang nais pag-usapan ang tungkol sa mga lamok. Sige lang. Hindi ko alam kung nais ba nilang umorder ng mga lamok mula sa akin para ibenta. O may iba silang balak. Nagtinginan ang ilang negosyante. Siyempre, kumikita rin sa pag-order ng mga lamok. Ngunit maliwanag na hindi nito masisiyahan ang kanilang gana. Ginoong Qin, kung nais ninyo sanang ibenta ang lihim na resipe, handa akong bumili ng lihim na resipe. Ginoong Qin, handa rin akong bumili ng lihim na resipe. Handa rin akong tumango ka. May ilan sa inyo ang gustong bumili ng lihim na resipe. Sa palagay ko naman, wala namang masama. Mas maganda kung sabay-sabay tayong kikita. Pero ang presyo ng lihim na resipe ay 1,000 guan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang kayang tumanggap nito. Nang marinig mong aabot ito ng 1,000 guan,
Hindi mapigilan ng mga tao na huminga ng malalim. Naisip nila, talagang matapang ka na mag-demand ng ganoon. Isang piraso ng insenso ay nagkakahalaga ng 1 sentimo. 100 piraso ay nagkakahalaga ng $1. Kahit na makabenta sila ng 10,000 piraso sa isang araw, wala pa ring higit sa $10. $100. Kailangan nilang magbenta ng 100 araw para makabawi. Pero pag nakabawi na sila, tapos na ang tag-init. Ibig sabihin, nagtrabaho sila ng buong tag-init at wala silang kinita. Ito ay nasa ideal na sitwasyon. Ngayon, makakabenta tayo ng 10,000. Pagkatapos ng ilang araw, makakabenta pa ba tayo ng 10,000? Bumibili ang isang pamilya ng 10 piraso na magagamit sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, saka pa lang sila bibili ulit, di ba? Kung ganito ang bilang, sa buong tag-init, hindi pa sigurado na makakabawi sila. Siyempre, kung magbenta sa ibang lugar, hindi imposible na makabenta ng 10,000 bawat araw. Pero kasabay nito, tataas din ang gasto sa biyahe. Kaya isang buong daang pera. Malinaw na hindi sulit. Ang ilang negosyante ay tahimik na nagtatawanan. Si Baiki ay nakatingin sa iyo at nagtatanong. Ginoo Qin, medyo mahirap tanggapin ang isang buong guan para sa atin. Pero may paraan naman para makipag-ayos. Matagal mo nang naisip na hindi nila kakainin. Sa huli, maliit na negosyo lang ang insenso. Pagpapalitan nila ng 1,000 guan para sa isang lihim na resipe. Sobrang nakakaasiwa talaga. At hindi natin alam kailan magiging bukas na ang lihim na ito. Kung bibili pa sila, mas lalong lugi sila. May mga kompromisong paraan din. Itong lihim na resipe ay ibinebenta ko lamang sa halagang 1,000 kuan. Kung kayo ay handang magtulungan upang bilhin ito, ibebenta ko rin ito. Kapag nakuha nyo na ang lihim na resipe, maaari kayong mag-produce at magbenta sa iba't ibang lugar. Sa tingin ko, sa isang tag-init, maaari kayong kumita ng ilang beses na higit pa. Siyempre, huwag na kayong mangarap na makialam sa negosyo malapit sa Chang'an. Mayroon din akong etika sa trabaho. Kung ibinenta ko na ito sa inyo, hindi ko na ito ibebenta sa iba. Walang dahilan para mag-alala na patuloy kong ibebenta ang lihim na resipe. Paano? Maraming tao ang maaaring magtulungan para bumili ng resipe. Kada isa ay makakakuha ng 200 kuan, kaya't kayang-kaya. Ngunit kung ganito, lahat sila ay may lihim na paraan. Tiyak na magkakaroon ng kompetisyon. Sa ganitong paraan, nawawala ang kanilang ganap na kontrol sa merkado. Pero ilang negosyante ay nagpasya ng mabilis at pumayag na. Kahit na alam ng lahat ang lihim na paraan. Hindi ito nakakatulong sa monopolyo. Pero bilang isang bagong produkto, malaki talaga ang potensyal sa merkado. Baka hindi kayanin ng 5 o 6 na tao. Kung hindi naman kaya, walang masama kung mas maraming tao ang makakaalam ng lihim. Matapos pumayag ang ilang negosyante, kaagad kang pumirma ng kontrata sa kanila. Isang kamay ang nagbigay ng pera. Isang kamay ang nagbigay ng lihim. Naging masaya ang mga negosyanteng ito nang makuha nila ang lihim. Hindi na rin sila nagtagal sa Kinjaya Village. Nag-usap-usap ang ilang tao, at nagsimula silang pumunta sa iba't ibang direksyon. Umalis na ang mga negosyante. Tumingin ka sa mga salaping ito. Mumingiti ng bahagya. Sa kabilang banda, si Uncle Fu ay hindi natuwa ngayon. Noon, tuwang-tuwa siya kapag nakakita ng ilang salaping ganito. Ngunit sa oras na ito, puno siya ng pag-aalala. Talagang nakakagulat ito sa iyo. Ginoo Fu, nakita mo ba ang napakaraming pera at naguluhan? Ngunit umiling si Ginoo Fu. Ginoo, kung ang lihim na resipe na ito ay patuloy na nasa ating mga kamay. Isang tag-init lang, ang dami ng kita. Kita na lang ulit sa susunod na taon. Ganito lang ang paraan para tuloy-tuloy. Pero ibinenta mo na ang lihim. Alam na ng iba. Kailangan nating ipagpatuloy ang negosyong ito. Baka hindi na ito madali. Nagtataka ka. Akala ko ang laging tanga at cute na si Fu ay masasabi ring nakakapagsalita ng ganito. Kahit na hindi naman talaga ito masyadong makatwiran. Pero kahit papaano, ipinapakita nito na nagsimula na siyang mag-isip. Fu, ang sikreto sa paggawa ng insenso ay hindi talaga matibay. Di ba't nakagawa nga sina Qin at Banang Peke? Kahit na hindi nila alam na kulang ito sa sulfur. Ngunit basta't dahan-dahan tayong mag-aral, maaaring sa susunod na taon ay maunawaan na natin. Sa panahong iyon, makakapagpatuloy pa ba tayo sa negosyo ng insenso? Kahit na makapagpatuloy, maaari pa bang maging kasing maayos ito tulad ng taong ito? Nagulat si Tito Fu. Hindi na magtatagal ang lihim ng insenso. At saka, mabagal kumita ang negosyong ito. Makakuha ng ganitong kalaking pera sa isang pagkakataon. Para sa atin, magandang balita ito. Dahil kailangan kong gamitin ang perang ito para sa mas malaking negosyo. Gumawa ng pera gamit ang pera. Iyan ang tunay na daan ng negosyo. 10,000 piraso ng mosquito coil ay 10 kuan lang. Talagang napakabagal. Kaya't handa ka nang gumawa ng mga produkto ng lamok habang gumagawa rin ng pabango sa bulaklak. Noong una wala kang pera. Maraming materyales ang hindi mo kayang bilhin. Ngunit ngayon may pera ka na. Kaya't hindi na problema ang mga materyales para sa pabango. Mas malaki ang kita sa pabango kaysa sa lamok. Kulang ang aking pag-iisip. Nahihiya si Fubo at nagsabi. Ihampas mo ang iyong kamay. Kumuha ka ng 100 kuan na pera.
Pumunta ka at bumili ng ilang magagandang regalo. Bukas ay pupunta ako sa aking asawa upang bumisita. Kapag may pera, lahat ng bagay ay magiging madali. Sa gabi, nangupahan si Tio ng 2 karwahe para sa iyo. Bumili ng halos 1 karwahe ng mga regalo. At ang mga regalong ito, kahit anong isa, ay may mataas na halaga. Agad na nalaman ni Tangrong ang tungkol sa iyong pagbili ng mga regalo. Labing gulat siya nang malaman ito. Saan galing ang ganitong kalaking pera? Miss, ibinenta ng biyenan ang lihim ng insenso. Nabili niya ng 1 buong guan. Nabili niya ng 1 buong guan, 1-3-2-1-2-6-2. Binenta niya ang lihim na reseta. Ngumiti si Tangrong. Hindi niya alam ang lihim ng insenso. Akala niya hindi madaling gayahin. Kaya nang marinig niyang binenta mo ang lihim na reseta, para makatulong sa sarili mong pag-angat, hindi maiiwasang makaramdam ng kaunting pagkabahala at pagsisisi. Kung hindi lang para sa sarili, dapat ay marami kang maipapasok na pera sa resipe na ito. Ngayon na ibenta na ang resipe, tiyak na kukunin ng iba ang negosyo. Hindi na kasing dali ng dati ang kumita. Ngunit mahirap na ngayon. Miss, napakabait ng manugang sa iyo. Noon akala ko bobo ka. Kaya hindi sang-ayon si Xiao King sa kasal na ito. Pero nang magpakasal siya, nalaman niyang hindi ka lang bobo, kundi napakatalino mo pa. Ang sarap ng nilutong adobo. At higit sa lahat, napakabait mo kay Tangrong. Ganap na nagbago ang pananaw ni Xiao King sa iyo. Siyempre, umaasa siyang makuha ng kanyang dalaga ang kasalukuyang kaligayahan. Sa katunayan, mahirap makahanap ng manugang na katulad mo. Alam ni Tangrong ang mga munting iniisip ni Xiao King. Mula nang makita ito sa loob ng ilang araw, si Xiao King ay naakit na sa iyo. Hindi niya maiwasang sulyap-sulyapan siya. Nang hindi sinasadyang tingnan siya ng masama. Sa tingin mo, mabuti ang manugang. Paano kung gawing pangalawang asawa ka ng manugang? Ano bang sinasabi mo, miss? Bata pa si Xiao King. Namumula si Xiao King. May bahid pa ng kaunting pagkabahala. Ngunit sa kalooban, hindi maiiwasang isipin. Sana nga ay makapag-asawa siya ng manugang. Sa ganitong paraan, madali nang kumain ng adobong baboy. Walang usapan magdamag. Kinabukasan ng umaga, pinuna ni Fupo ang buong karwahe ng mga regalo. At sinundan ng karwahe driver ang karwahe sa unahan. Patungo sa Jinyang County. Ikaw at si Tangrong ay nakaupo sa harapang karwahe. Hindi maliit, hindi rin malaki ang sasakyan. Nagtatapat ang 2 tao habang nakaupo. Sa isang sandali walang nagsalita. Dahan-dahang umuusad ang karwahe. Tahimik na halos marinig ng 2 ang tibok ng puso ng isa't isa. Bahagyang itinaas ni Tangrong ang kanyang ulo at tumingin sa iyo. Sa oras na iyon, tumingin ka rin sa kanya. Nagtagpo ang inyong mga mata. Naramdaman ni Tangrong ang kaba. Agad siyang lumingon sa kabilang direksyon. Sa mga sandaling iyon, biglang bumilis ang takbo ng karwahe. Ay naku! Hindi sinasadyang naligaw si Tangrong. Mukhang mahuhulog na siya sa isang gilid. Mabilis ang iyong mga mata at kamay. Agad mong inabot siya at sinuportahan. Wala bang masama sa ginang? Namumula ang pisngi ni Tangrong. Bigla siyang sinampal. Bitawan mo. Ngayon ang araw ng pagbabalik ni Tangrong. Para sa pamilya, isa itong malaking kaganapan. Ayon sa kaugalian, ang anak na babae at manugang ay bumabalik. Kailangan magdaos ng salu-salo sa bahay may-ari. Sa hapag, lahat ng nakatatanda sa pamilya Tang ay kailangang dumalo. Maagang umaga ng utusan ni Tang Yu ang mga kawani na maghanda ng pagkain at inumin. Naghihintay lang silang dumating sina Tangrong at ikaw. Pero matagal nang abala ang mga tao sa bahay. Pero hindi pa rin makita si Tangxin, ang ikalawang anak na babae ni Tang Yu. Nang pumunta si Tang Yu sa pintuan ng kwarto ni Tangxin, biglang narinig niya ang usapan ni Tangxin at ng kanyang katulong. Segunda panganay, mag-ayos ka na at lumabas na. Malapit nang dumating ang malaking Ginoo. Paano kung ganito ang itsura ko? Alam mo namang hindi ka nagkakamali. Si King Tian ay isang hangal. Anong alam niya? Kung hindi siya mapahiya ngayon, ayos na rin iyon. Ikalawang Ginoo, kahit na si King Tian ay isang tanga, mayroon namang ibang bisita sa bahay. Mas mabuti pang mag-makeup ka. Tanga! Si King Tian ay tanga. Ang balitang ito ay labis na ikinagulat ni Tang Yu. Paano maaring mag-asawa ang kanyang anak na babae sa isang tanga? Iyan ay isang mahusay na asawa na pinili ng pamilya Liu. Mabilis siyang nakakuha ng ideya. Hindi talaga gusto ng pamilya Liu si Tangrong. Ngunit sa pagkakataong ito, labis silang naging masigasig sa pag-aasikaso sa kasal ni Tangrong. Para makabawi, maghanap ng isang tanga para maging asawa ni Tangrong. Hindi naman ito imposibleng mangyari. Biglang pinatama ni Tang Yu ang kanyang hita. Lubhang nagsisisi sa puso. Dahil sa pagiging abala sa opisina kamakailan. Kaya nagawa niyang sirain ang buong buhay ng anak niyang babae. Ang galit ay unti-unting kumakalat. Pero si Tang Yu ay isang malamig na tao. Hindi niya basta-basta paniwalaan na ikaw ay hangal dahil lang sa ilang salita ni Tangxin. Matapos mag-isip-isip, napagpasyahan niyang subukan ka muna bago magsimula ang salu-salo sa pag-uwi. Pagkatapos ng plano, umupo si Tang Yu sa likod bahay. At inutusan ang mga tao na tawagin si Liu. Gusto niyang subukin ka sa harap ni Liu. Kung talagang ikaw ay isang tanga, hindi siya magpapatawad.
Inutusan din ni Liu ang mga katulong. Kapag dumating ka, pumunta ka muna sa likod bahay para makita si Tang Yu. Sobrang init ng panahon. Malapit na ang tanghali. Ikaw at si Tang Rong ay sa wakas nakarating sa Tang Mansion. Bumaba mula sa karwahe. Inutusan mo ang mga tao na ilabas ang lahat ng regalo mula sa likod na karwahe. Ang mga tauhan ng Tang Mansion ay nakakita na ng mundo. Ngunit nang makita ang mga regalo mong bawat isa ay mahalaga. Huwag nang sabihin na nagkakahalaga ito ng mahigit 100 kwarta. Hindi maiwasang lihim na mainggit sa sariling dalagang anak na nakapag-asawa ng mabuting asawa. Sa wakas, ang pag-uwi ay may ganitong mahalagang regalo. Tanging mga mayayamang pamilya lamang ang gumagawa nito. Isa-isa nang inilipat ang mga regalo sa tahanan ng Tang. Nang makita ito ng mga bisita, sila'y pumuri. Ngunit habang ikaw ay naghahanda na sumama kay Tang Rong upang batiin ang mga nakatatanda sa Tang. Isang katulong ang nagmamadaling lumapit. Manugang. Sinabi ng ama na tawagin ka sa likod bahay. Hindi ka nag-isip ng marami. Agad kang sumagot. Gusto ring sumama ni Tang Rong. Ngunit sinabi ng mga katulong na si Tang Yu ay ikaw lamang ang tinawag. Matalino si Tang Rong. Nakita niyang ang ama ay nais lamang makipagkita sa iyo ng mag-isa. Hula-hula ang narinig niya ang ilang balita. Kung bago pa man sila magpakasal, mas gusto niyang malaman ng ama mo ang tungkol sa iyo. Pero ngayon, sadyang gusto niyang mapanis si Liu. Kahit na hindi ka naman bobo, siguro. Pero nag-aalala rin siya na baka magkamali ka sa harap ng ama. Sapagkat kilala niya pa rin ang kanyang ama. Ang ama ay isang manunulat. Sa araw-araw, madali kang makasulat ng tula. Siguradong gagawin mong tula. Pero yung tungkol sa pag-aalay mo. Daming lake. Malaking lake. May mga lotus sa daming lake. Sa ibabaw ng lotus, may mga palaka. Tapos tumatalon-talon. Sa antas ng iyong isang saksak at isang talon. Paano ka magiging kasiyasiya sa ama? Kung mapapahiya ka, siguradong masaya ang Liu. Nang maisip ito, ninais ni Tang Rong na lumapit ng matigas. Nariyan siya. Maaaring makatulong siya sa iyo. Sa kabila nito, kampante pa rin siya sa kanyang kakayahan sa paggawa ng tula. Pero sa pagkakataong iyon, biglang humarap si Tang Xin at humarang sa kanya. Ay naku, ate. Bumalik ka na pala. Miss na miss ka na ng bunso mo. Pati ang mga nakatatanda ay nagdarasal din para sa iyo. Sama-sama na tayong pumunta sa kanila. Ngayon ay sumunod ka na sa mga alipin sa likod na bakuran. Sa ilalim ng malaking puno, nakaupo sina Tang Yu at Liu sa bato na bangko naghihintay sa iyo. Nakita mo sila. Agad kang nagmadaling lumapit. Magandang Ginoo, nagmamano po ako sa iyong biyenan. Ginoo, ina po. Pumaling ang mata ni Liu. Bagaman medyo nag-aalala siya na baka makita ka ni Tang Yu na isang tanga. Pero naisip na niya ang mga salita. Kaya hindi siya masyadong nag-alala. Nagsalita si Tang Yu. Mahal na manugang. Umupo ka. Kamakailan lang ay abala ang tanggapan ng bayan. Kaya hindi kita nasabihan ng mas matagal. Lahat ng mga bagay ay inaasikaso ng iyong biyenan. Ngayon ay pagbisita. Kailangan talaga nating mag-usap ng maayos bilang isang pamilya. Nakarinig ka kay Tang Yu na nagsabi nito. At kapag naalala mo ang nangyari kanina, biglang naintindihan ko na ang lahat ay pagsusubok sa akin. Talagang tinuturing ka nilang tanga, pero hindi mo na lang pinapansin. Ang biyenan ay naglilingkod sa bansa at sa tao. Ganito ang kanyang damdamin. Kahanga-hanga, natural mong pinupuri si Tang Yu. Kahit na narinig ni Tang Yu, naramdaman niya na nakikinabang siya. Pagkatapos, di maiwasang magduda sa loob niya. Di ba si King Tayan hangal? Paano pa siya marunong magpapansin? Sa loob niya, iniisip niya, mas lalo niyang gustong subukan ka ng maigi. Para sa bansa at sa bayan. Ako, ang iyong biyenan, ay isang simpleng sekretarya lang. Gumagawa lang ako ng mga maliliit na bagay. Hindi katulad ng mga sundalong nakipaglaban sa labanan. Sila ang tunay na naglilingkod para sa bayan at sa bansa. Nanonood ka lang. Paminsan-minsan ay tumutugon. Sabi ng amang biyenan ay tama. Ngunit ang paglaban sa mundo ay nakasalalay sa mga general. Ang pamamahala sa bansa ay nakasalalay naman sa mga tagapagbatas. Hindi rin maaaring mawala ang amang biyenan. Lalong halata ang pakiusap na ito. Si Liu sa tabi ay bahagyang nakaramdam ng masama. Noong nakaraang beses sa daming lake, naupo ka sa tabi at tahimik. Parang isang hangal. Bakit ngayon ay biglang magaling ka makipagsalita? At bawat salita ay tumatama sa puso ng iyong asawa. Sobra naman ang sinabi ng aking manugang. Bagamat ako'y isang literadong ama. Ngunit hinahangaan din ang mga lalaking nakikipaglaban sa digmaan. Kapag naiisip ko ang kanilang pakikibaka sa dugo, ako'y natutulig. Hindi ko mapigilang magsulat ng tula. Nang marating ito, biglang huminto si Tang Yu at tumingin sa iyo. Sabi ng ginang. Ang manugang ay sumulat ng magandang tula sa daming lake noon. Tiyak na siya ay may pambihirang talino. Sayang at hindi pa nakilala ng aking biyenan. Noong nakaraang taon, nakipagsabuatan si Liu Heita sa mga Turkong sundalo at ginulo ang ating Tang. Pinangunahan ni Prinsipe Qin ang mga sundalo upang hadlangan ang tulong mula sa mga Turko. Dahil dito, naalis ng prinsipe ang mga rebelde ni Liu Heita sa Shandong. Bakit hindi mo isulat ang isang tula tungkol dito, manugang?
Nakita ng iba pang Liu na gusto ni Tang Yu na magsulat ka ng tula. Walang anumang tensyon sa puso. Sa halip, may kaunting kasiyahan akong sumulyap sa iyo. Sa iyong kakayahang magpatawa at sumayaw. Mahirap na makasulat ng bagay na ikasasaya ng kanyang asawa. Kung ito ay isang tula na walang kabuluhan. Ayos lang, magkakaroon tayo ng magandang palabas mamaya. Tungkol sa kanya, sasabihin na lang na hindi niya ito napansin sa oras. O sabihin na lang na naloko tayo ng pamilya Qin. Siyempre, si Tang Rong ay ikinasal na. Kahit anong mangyari, kung magpapatuloy siya o babalik, siya ay tiyak na husgahan ng iba. Sapat na ang puntong ito. Dahil gusto ng aking biyenan na marinig ang tula ng kanyang manugang. Kaya't ipapakita ko ang aking kakayahan. Habang sinasabi ito, tumayo ka at tumingin sa langit. Bahagyang nag-isip, agad na nagbigkas. Ang general ay umalis sa digmaan. Nang bigkasin ang taludtod na ito. Nagtataka si Tang Yu. Ngunit lihim na nagagalak ang panig ni Liu. Ang general ay umalis sa digmaan. Isang tuwirang taludtod. Mas mabuti pa ang walang bakas kaysa sa isang saksak. Sa tingin niya, tiyak na magmumukha kang katawa-tawa ngayon. Hindi ka pinapansin ng dalawa. Pero huwag kang magmadali. Patuloy ka pa ring nag-iisip ng dahan-dahan. Liwanag ng araw sa yuguan. Paglabas ng talinghagang ito, medyo nakaramdam ng ginhawa si Tang Yu. Kahit na hindi ito masasabing kamangha-mangha. Pero makikita pa rin ang karunungan. Dahil ang yuguan ay tumutukoy sa malawak na depensa militar. Ang mga Turk at ang malapit na lugar ng Tangdin ay maaaring tawaging yuguan. Nang makita ni Tang Yu na hindi na nakakunot ang noo niya, ipagpatuloy mo ang pag-awit. 3 panig na gintong panangga. Ang mga Han ay natatakot pa rin. Paglabas ng huling 2 linya, biglang napaatras si Tang Yu. Ang unang 2 linya ay ordinaryo lang. Pero kapag isinama ang mga huling 2 linya, biglang nagkakaroon ng makapangyarihang dating ang buong tula. Para bang nagiging kamangha-mangha ang pagkakabuo mula sa pagkasira. Nabaliw si Tang Yu sa kasiyahan at di mapigilang sumigaw ng maganda. Pero nung tumayo siya, biglang may narinig na isang tinig mula sa malayo. Isang linya, 3 panig, gintong panapton. Ang Tianyu ay natakot pa rin. Dapat ganito ang mga lalaki ng Tang. Nang bumaba ang tinig, makikita mong pumasok ang 3 tao mula sa labas. Isa sa kanila ay matipuno. May di pangkaraniwang lakas. Siya ang nagsalita kanina. Hindi mo kilala ang taong ito. Nang makita silang biglang nandito, naging curious ka. Gusto mong magtanong. Ngunit biglang napadilat si Tang Yu sa tabi. Nang hihina ang mukha niya sa hindi paniniwala, agad siyang nagsumamo at nagbigay galang. General Qin, dato ng estado ng Yi. Ikaw, bakit ka nandito? Ang taong nandito ay si Qin Qiong. Hindi niya kilala si Tang Yu. Pero kilala siya ni Tang Yu. Pagkatapos bumalik si Qin Qiong mula sa laban, palagi siyang matapang na naglalakad sa lungsod ng Chang'an. Si Tang Yu ay minsang maswerte na makita siya mula sa malayo. Sa araw-araw, siya ang maliit na tagapangasiwa. Walang karapatang makipagkita sa isang marangal na duke tulad ni Qin Qiong. Ngunit para kay Tang Yu, si Qin Qiong ay tumango lang ng bahagya bilang senyales. Pagkatapos ay tumingin sa iyo. Ikaw si Qin Qingshan. Ngayon, nalaman mo na kung sino ang taong nasa harap mo. Agad kang bahagyang nagbigay galang. Ako po si Qin Qingshan. Nagpapakilala po ako kay Duki. Sinuri ni Qin Qiong kayo mula ulo hanggang paa. Napansin niyang hindi ka pangkaraniwan ang itsura. Ang kilos mo ay nagpapakita ng isang matatag at malamig na aura, na mas kaunti ang nakikita sa karaniwang tao. Habang tinitingnan ko, lalo akong nahuhumaling. Kaya't inabot ko at pinagsalitaan si Qin Huaiyu sa tabi. Sabi ko, bakit di ka pa lumuhod sa iyong nakababatang kapatid na nagligtas sa'yo? Hindi naglakas loob si Qin Huaiyu na mag-atubili. Agad siyang lumuhod sa lupa. Salamat sa iyong tulong, nakabating kapatid. Nagulat ka. Kailan mo ba iniligtas si Qin Huaiyu? Hindi ka natatakot na mag-alanganin. Agad siyang nilapitan at binuhat. Habang binubuhat siya, maingat mong tiningnan siya. Matapos mong tingnan, biglang naisip mo ng malinaw. Nalaman mong si Qin Huaiyu pala ang batang nalunod na iniligpit ng iyong nakaraan. Matapos mong malaman ito, nanghihintay ang kasiyahan sa iyong puso. Akala ko dati ang nakaraan ay isang hangal. Walang naiwang mabuti kundi isang bunto ng problema. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi naman pala ito walang silbi. Magsimula na tayo. Ngunit ito'y isang simpleng bagay lamang. Bakit kailangan pang gumawa ng ganitong malaking galang? Itaas mo si Qin Huaiyu. Naramdaman ni Qin Huaiyu ang pasasalamat sa puso niya. Sa totoo lang, siya ang pinagsabihan ng kanyang ama, para magpaliwanag at magpasalamat. Kahit tinanggap niya ito, sa loob niya may bahagyang hindi mapakali. Pero nang makita ka, bigla niyang naramdaman na maganda ka pala. Nagpapasalamat ng walang hinihinging kapalit. Ito ang tunay na mga bayani. Sila ang karapat dapat na tawagin ni Qin Huaiyu na Ginoo. Tawagin silang kuya. Kahit na hindi mo tuwirang inamin ang tungkol sa pagligtas. May tuturing na rin itong hindi tuwirang pag-amin. Nakita ni Tang Yu at Liu ang eksenang ito. At bigla silang nabulag. Lalo na si Liu. Halos hindi na makapaniwala ang buong katawan niya. Anong klaseng sitwasyon ito? Bigla kang naging tagapagligtas ni Qin Huaiyu, anak ni Duki. Talagang naiinis si Liu ng sobra. Kahit na sa oras na ito, hindi ka pa rin talaga anyuan.
Pero may Qin Huaiyu na magiging dukay sa hinaharap sa tabi mo. Sino pa ang magtatangka pang manakit sa'yo? Nagtataka lang siya. Bakit ganito kaswerte si Tangrong? Sarili niyang hinahanap ang masama. Akala niya nakakita siya ng isang tanga. Hindi niya akalain na ang tanga na ito ay hindi lang mahusay sa pagsusulat ng tula. Ngayon ay nakipag-ugnayan pa sa duke ng Yiguo. Nagsisisi siya. Ngunit si Tang Yu ay labis na masaya. Ngayon ay iniisip niya na ang sinabi ni Tangxin na siya ay tanga. Siguradong dahil naiinggit si Tangrong kaya niya nasabi yon. Hindi maiwasang tiningnan niya si Liu na may pasasalamat. Bagamat hindi nagsasalita. Pero kahit sino ay makakakita ng ibig sabihin sa tingin niya. Ginoo, nakapili ka ng magandang manugang para sa akin. Matagal nang kasal si Liu kay Tang Yu. Hindi niya maiintindihan ang ibig sabihin nito. Kapag naintindihan na, ang puso ay puno ng iba't ibang damdamin. Sikretong nagmumura, walang katarungan. Habang ang dalawa ay nagulat, si Qin Huaiyu ay nagsabi na, ang utang na loob ng tagapagligtas ay hindi maaaring ituring na maliit na bagay. Noong panahong iyon, hindi ko nakita ang aking tagapagligtas. Akala ko may nangyaring masama sa kanya. Ngayon, buo at walang sugat ang aking tagapagligtas. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Maganda ang pinagmula ni Qin Huaiyu. Maliban sa medyo pilyo siya, mabuti ang kanyang asa sa lahat ng pagkakataon. Matapos niyang sabihin ito, tumaas ang kilay ni Qin Kyong na may kasiyahan. Magaling, may pagmamahal at katapatan. Yan ang tunay na anak na lalaki ko, Qin Kyong. Sabi niya, muling tumingin sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng anak ko. May swerte siyang tawaging bayani. May swerte siyang tawaging kuya. Kayo ay talagang may ugnayan. At ikaw ay kibalikat ng apelyidong Qin. Sa tingin ko, mas mabuti kung ganito. Sasambahin mo ako bilang amang buhay. Mula ngayon, madalas tayong magkikita. Ano sa tingin mo? Nais ni Qin Kyong na kunin ka bilang anak buhay. Pagkatapos ng salitang ito, nagulat ang lahat ng naroroon. Bagamat hindi maipapasa ng amang anak ang titulo ni Qin Kyong. Ngunit ang maging amang anak ng duke ng Yiguo ng Tang ay tiyak na isang napakalaking karangalan. Mula ngayon, sino man ang gagawin mo, tiyak na bibigyan ka ng respeto. Lalo pang natuwa si Tang Yu. Ang kanyang manugang ay amang anak ng duke ng Yiguo. Kaya't siya rin ay may kaugnayan na sa duke ng Yiguo. Sa hinaharap, sa opisina ng bayan, tiyak na kailangan ding bigyan ng halaga ng punong bayan ang taong iyon. Masaya si Tang Yu. Ngunit halos mawala ng malay si Liu. Pakiramdam niya ay parang ang langit ay laban sa kanya. Naging tagapagligtas ka na ni Qin Huaiyu. Sobrang hirap na niyang tanggapin iyon. Ngayon, si Qin Kyong ay gusto pang gawing anak na ligaw ka. Sobrang nagsisisi siya. Kung alam ko lang na may ganitong pagkakataon ka. Ipapakasal ko na sana ang sarili kong anak na babae sa'yo. At sa totoo lang, matagal na niyang ikinatuwa sa loob. Isa lang siyang ordinaryong mamamayan. Kahit na may ilang taong kaalaman, hindi mahirap ang magtaguyod ng pamilya. Pero sa panahon na ito na pinapairal ang kapangyarihan, walang sumusuporta sa likod niya. Ano man ang gawin, dapat ay maihigit na pagsisikap. Mayroong kang suporta mula kay Qin Kyong. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas maayos ito. Ngunit nag-aalala ka na baka magmukha kang masyadong sabik. Maaari itong magbigay ng impresyon kay Qin Kyong na ikaw ay mapagsamantala. Kaya't balak mong magpaubaya muna. Hintayin ang muling hilingin ni Qin Kyong. Saka mo siya bibigyan ng pasubali na maging amang batay. Pero hindi ka pa nakapagsasalita. Biglang pinatukod ni Tang Yu ang palad niya sa balikat mo. Anak, anong ginagawa mo dyan? Magmano ka na sa amang ama. Sa ginawa niyang ito, mas nakatipid ka pa ng lakas. Sumunod ka agad at magpakita ng paggalang. Anak, magmano na sa amang ama. Kneel down. Masaya si Qin Huaiyu sa kanyang puso. Hindi nakatiis at sumigaw. Aking kapatid. Pangalawang kapatid. Ayos lang. Sumigaw si Qin Kyong ng pangalan ng kanyang kasamang tagasunod. Qin-san. Agad na kumuha si Qin ng isang kahon. Ito ay 100 ginto. Dapat sana ay pasasalamat ko sa iyo sa pagligtas kay Huaiyu. Ngayon, ituring mo na lang itong bagong regalo mula sa iyong amang amahan. Habang sinasabi ito, nag-alis si Qin ng isang kutsilyo mula sa kanyang katawan. Dumating ang amang amahan ng mabilisan. Walang paghahanda. Ang kutsilyong ito ay isang mabisang sandata para sa sariling depensa. Ipinagkaloob ko sa iyo. 100 ginto. Mahusay na talim. Ang mga bagay na ito ay talagang nakakaakit. Si Liu ay nakatingin na parang naiinip. Agad kang tumanggi. Hindi pwede, ama sa tungkulin. Sobrang mahalaga ang pera at mga regalo. Hindi ko matanggap, dahil hindi ka naman matakaw sa pera. Mas lalo pang natuwa si Qin Kyong. Sa totoo lang, tinanggap ka niya bilang anak na pangulo. Dahil sa isang banda, niligtas mo ang anak niya. At sa kabilang banda, bago pa man siya pumunta dito, napuntahan na niya ang bahay mo. Nang makita niya ang bahay ni Zhu, nalaman niya na mahalaga ang otomatikong water wheel na iyon. Kung naging ama-amahan ka niya, mas madali na sanang ipagkaloob mo ang mga guhit. Ang otomatikong gulong ng tubig ay makabubuti para sa mga tao ng Tang. Kung ibibigay ito sa korte, isa rin itong magandang nagawa. Bilang kanyang anak na ampon, mapapaganda mo rin ang kanyang reputasyon. Ngunit sa oras na iyon, ganito ang kanyang iniisip. Ngunit ngayon, nakikita kanyang hindi matakaw sa pera. Maganda pa ang ugali niya.
lalong tumitibay ang paghanga ko. Sa totoo lang, para akong nakatagpo ng isang yaman. Anong kalokohan pa yan? Kung ipapasa mo lang sa akin, ipapasa ko na. Si Kim Kyong ay nagsubo sa iyo ng kahon at kutsilyo. At nagtatanong siya, bago ka dumating, pinuntahan ko ang iyong manor. Maganda talaga ang bahay na ito sa ulan. Balang araw, pupunta ako sa bahay mo at gagawa rin ako ng ilang bahay. Gusto ni Ama. Walang problema. Ang otomatikong water wheel ay para sa lahat. Kung gagamitin lang ito para gumawa ng bahay sa ulan. Medyo sayang ang gamit. Ngayon, si Kin ang responsable sa irigasyon ng mga tao. Nais ng amang buhay na maganda ang otomatikong gulong ng tubig. Ihuhugis mo ang plano. Tutulungan ka ng amang buhay na ihandog ito kay Haring Kin. Si Kim Kyong ay isang general. Hindi marunong magpaligoy-ligoy. Nang kilalanin kanyang anak, agad niyang sinabi ang kanyang layunin. Narinig mo ang salitang ito. Nagtataka ako at lihim ng ngumiti. Ganun pala. Nagmamalasakit ang Haring Kin sa mga tao. Talagang biyaya ito para sa mga tao. Kung ang otomatikong gulong ng tubig ay talagang makakatulong sa mga tao sa pagtatanim. Walang problema sa pag-aalay ng aking mga plano. Hindi ko alam kung kailan ito hihingi ng aking amang nag-ampon. Matindi ang tagtuyot. Ang mga tanim hindi naghihintay. Kahit makuha mo na ang plano, kailangan pang gawin. Napakahaba ng oras. Mas maganda kung mas mabilis. Ikaw ang mauuna. Kaya pakiusap, maghintay muna ang amain. Pagkatapos, utusan mo ang tao na kumuha ng papel at tinta. Ipapakita mo dito ang prinsipyo ng estruktura ng otomatikong gilingan ng paisa-isa. Nakuha ni Kim Kyong ang plano at labis siyang natuwa. Muling nagsalita siya sa iyo ng ilang salita. At dali-daling nagdala ng plano papunta sa Gaoling County. Medyo sabik na siya. Para ipaalam ang balita kay Kinwang Lishimin. Kakalabas lang ni Kim Kyong. Lumapit si Tang Yu at niyakap ang iyong balikat. Umiti at nagsabi, ang batang iyan. Tunay na mapalad akong manugang. Si Rong, ikinasal ka na sa kanya. Masaya na ako ngayon. Sa paningin ni Tang Yu, masaya siya habang tinitingnan ka. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang kanyang tanong. Tinanong niya, mapapangasawa. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Huwes ng wika na tahanan ng ulan. Bumabalik sa iyong ama-in-law. Ito ay isang imbento ng aking sarili. Na nakakapagpababa ng temperatura sa loob ng kwarto. Sobrang lamig kapag nakatira dito. Kung magugustuhan ninyo, ama-in-law, bukas, magpapagawa ako ng pagbabago sa bahay para sa inyo. Gustong-gusto rin ito ni Kim Kyong. Natural lang na interesado si Tang Yu. Ngayon, ikaw na ang nagdala nito. Siyempre, hindi siya tatanggi. Agad na pumayag. Kaya't ikaw na ang mag-aasikaso, mahal na manugang. Huwag kayong mag-alala, mahal na biyenan. Kayo po ang nakatatanda ni King Tian. Anumang bagay, sabihin mo lang. Lagi ka na lang sweet. Gustong-gusto ni Tang Yu na para bang gusto ka na niyang ituring na sariling anak. Tungkol kay Liu, nakatayo siya sa tabi na may nakasimangot. Sobrang nahihirapan. Sa mga oras na ito, sa harap ng salu-salo. Si Tang Rong ay kasalukuyang bumabati sa mga nakatatanda ng pamilya Tang kasama si Tang Xin. Marami ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Tang. Matagal na ang lumipas mula nang magbatian ang lahat. Nag-aalala si Tang Rong na baka may mangyaring masama sa inyo. Pagkatapos makipagkita sa mga nakatatanda, handa na sanang umalis. Ngunit sa mga sandaling iyon, dumating nang nagmamadali ang katulong ni Tang Xin mula sa likurang bakuran. Ikalawang Ginoo, hindi pa natatapos ang sinasabi ng katulong. Biglang nagbago ang ugali ni Tang Xin. Nauna siyang nagtatanong, bakit siya nagmamadaling pumunta? Pero may kailangan ba si Papa? Nagmamadaling magmukhang nag-aalala ang alalay. Nais sana niyang ipahiwatig kay Tang Xin na huwag nang magtanong pa. Pero abala si Tang Xin sa pagyayabang. Buong puso niyang gustong makita ang pagtawa ni Chang Rong. Sa kung saan niya mapapansin ang tingin ng alalay. Walang magawa ang alalay. Kaya ang sabi niya, ang amo at ang matandang Ginoo ay nag-uusap tungkol sa tula. May isang tula na isinulat ang matandang Ginoo. Nang marinig ang salitang pagsusulat ng tula, ngumingiti si Tang Rong ng bahagya. Naisip niya na hindi maganda. Ngunit si Tang Xin ay natuwa. Ang kuya niya ay nagsulat pa ng tula. Anong klaseng tula? Tahimik na nagrereklamo ang alalay. Pero si Tang Xin ay mukhang hinihikayat. Kaya kailangan niyang pilitin ang sarili na basahin. Parang ganito. Ang general ay nagsimula ng kampanya. Kaninang binasa ng alalay ang unang linya. Talagang maganda ang tula ni kuya. Sobrang diretso. Sobrang diretso. Sobrang diretso. Habang nagsasalita, tiningnan niya si Tang Rong. Nangingitim ang mukha ni Tang Rong. Pero pilit niyang pinananatili ang kalmado. Mukhang mapapahiya ang tula na ito. Nang marinig iyon, ang mga nakatatandang tagatang ay napasinghap. Maraming nagbubulungan. Lalong naging mayabang si Tang Xin. Agad niyang muling inutusan. Yung nasa likod, ano? Ginoo ginang. Mas mabuting huwag na lang sabihin yung nasa likod, ha? Akala ni Tang Xin na ang katulong ay nais na bigyan ka ng kaunting dangal. Agad siyang nagtaas ng kilay. Sumigaw. Sabi, walang magawa ang katulong. Kaya't nagpatuloy siyang bumasa. Sa gitna ng araw, madilim ang yuguan. 3 panig ay may gintong baluti. Nawala ng lakas si Danyu. Ha ha ha.
Natapos na ang pagbigkas ni Juan. Hindi na napigilan ni Tangsin ang pagtawa. Ngunit habang siya ay nagtatawa sa tula mo, biglang nagulat ang ilang matatanda sa pamilya. At agad silang pumuri. Magandang linya, 3 panig ng gintong baluti. Kahit na nabigo ang dato, nagpakita pa rin siya ng tapang. Sapat na ang kanyang lakas ng loob. May kabuuan ng makapangyarihang espiritu ang buong tula. Biglang pinuri ng mga nakatatanda sa tang. Napatigil si Tangsin. Nakanganga, nakatitig sa mga tao. Medyo naguguluhan. Maganda ba talaga ang tula na ito? Bahagyang kinamot niya ang kanyang noo. Hindi maiwasang tumingin kay Tangrong. Ngumingiti si Tangrong ng may kalmado. Hindi niya inasahan na makakagawa ka ng ganong kagandang tula. Bagamat diretso ang unang linya ng tula. Pero kapag pinagsama sa mga susunod na linya, yung unang linya na ang general ay naglakbay. Mas nagkakaroon ito ng mas matinding tapang at determinasyon. Talagang may kakayahang gawing kahanga-hanga ang mga bagay na tila walang halaga. Ngunit habang humahanga si Tangrong sa ganda ng tula, may bahagyang pag-alog din sa kanyang puso. Kung ikaw ang sumulat ng tula na ito, ang tula tungkol sa daming lakiba ay galing din sa iyo. Maliwanag na mayroon kang napakagandang talento. Bakit noong nag-alok ka ng kasal ay kailangan pang magsulat ng isang napakasamang tula? Walang duda na matalino si Tangrong. Mabilis niyang na-realize ang isang bagay. Noong nag-propose siya noon, natatakot ka lang na nagtatago ka. At ang layunin mong magtago ay para hindi ka pakasalan. Sa isang saglit lang, halos bumagsak ang ego ni Tangrong. Medyo galit siya. Bakit hindi ka pa rin gustong magpakasal sa isang kagandahan tulad ko? Hindi ka ba natutuwa? Hindi nakapagtataka na noong gabi ng aming kasal, isang sulyap lang ang ibinigay mo at umalis ka na. At sa loob ng 3 araw, kung hindi ko pinapunta si Xiaoqing para hanapin ka, hindi ka talaga darating para hanapin ako. Ngunit kahit na hindi masaya si Tangrong, ngunit sa oras na ito may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nakangiti kay Tangsin. Anak na babae. Dapat mas magbasa ka pa. Huwag mong gawing personalidad ang pagiging ignorante. Galit na galit si Tangsin. Kung hindi dahil sa maraming nakatatandang tagatang na naroroon. Takot siyang susugod kay Tangrong. Samantala, si Tangrong ay mas lalong naging kalmado at walang pakialam. Nakita niya ang alalay ni Tangsin at nagtatanong. Anak, ano pa ang pinag-usapan ni Papa at ni Gulong? Alam ni Tangrong na matalino ka. At napaka-stretch. Nakasulat na ang tula na ito. Sa susunod na mga pangyayari, malamang hindi ito magiging pabor sa iyo. Kaya hayaan mong magsalita ang alalay ni Tangsin ngayon. Kailangan niyang mapikon ang mag-ina ni Liu hanggang sa mawalan sila ng katinuan. Kapag nakuha ang pagkakataon, huwag itong palampasin. Hindi na nag-usap pa ang biyenan at ang matanda. Dahil, dumating na ang Duke ng Yi. Duke ng Ye. Nagtaka ang lahat. Alam ng lahat ang pangalan ng Duke ng Yi, si Qin Shubao. Alam ng lahat ito. Ngunit paano makakapag-anyaya ang mga ganitong maliliit na pamilya? Ng isang tao tulad ng Duke ng Esi. Lahat ay naguguluhan at nagtataka. Patuloy na nagsalita ang katulong. Dumating ang Duke ng Esi para sa manugang. Sinalba ng manugang ang batang anak ng Duke ng Esi. Dumating ang Duke ng Esi upang pasalamatan ang manugang. Hindi lamang siya nagbigay ng 100 gintong regalo para sa kasal. Nagbigay pa ng isang kutsilyo para sa sariling depensa. Nagtaka ang lahat sa narinig na ito. Ngunit si Tangrong at Xiaoqing ay hindi napigilang itaas ang kanilang mga ulo. Bakit may ibinigay pang kutsilyo? Narinig kong ito ay regalo sa unang pagkikita. Inamin ng Duke ng Yiguo na ang manugang ay kanyang inampong anak. Pagkatapos sabihin ito, biglang naguluhan ang buong lugar. Kahit sina Tangrong at Xiaoqing ay nagulat na hindi makapaniwala. Iniligtas mo ang anak ni Qin Qiong. Dumating si Qin Qiong upang magpasalamat. Ito ay normal lamang. Ngunit kahit na ito ay pasasalamat, walang dahilan para tawagin kang anak na ligaya, di ba? Maliban na lang kung talagang gusto ka ni Qin Qiong. Ang pasasalamat at pagtawag na anak ay magkaiba. Pasasalamat lang ito. Malamang na wala ng ibang ugnayan pagkatapos nito. Ngunit tinanggap na bilang ampon. Malapit na ang relasyon mo kay Qin Qiong. Ang maging ampon ng Duke ng Yiguo. Talagang bagay na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Lalong humanga ang mga tao sa iyo sa lugar. Mas marami ang tumakbo sa panig ni Tangrong. Pagpalain siya, napakaswerte niya. Kahit na nagmamayabang si Tangrong. Ngunit hindi siya nagmamayabang dahil sa kanyang asawa. Na naging anak ni Qin Qiong. Sa harap ng mga nakatatanda sa pamilya, nananatili siyang mapagpakumbaba. Samantala, si Tangsin ay galit na galit at nakasimangot. Matapos siyang mapailing ng matindi sa kanyang katulong. Bumaling siya at umuwi sa kanyang silid. Ngunit sa oras na ito, lahat ay bumabati kay Tangrong. Walang nakakapansin sa kanya. Hindi nagtagal. Hinila ni Tang Yu ang iyong kamay mula sa likuran papunta sa harapan. Nag-uusap silang masaya. Malamang na masaya si Tang Yu sa kanyang manugang. Bagaman may kaunting sama ng loob si Tangrong sa iyo. Ngunit sa oras na ito, siya ay nagpapakita ng labis na pagkakaibigan. Parang ang dalawa ay talagang isang bagong kasal na magkasintahan. Naiinggit ang mga tao sa paligid. Samantalang ang tabi ni Liu ay halos mabaliw sa galit. Kung hindi dahil sa dignidad ng pamilya Tang. Gusto na niyang umalis na parang ang kanyang anak. Ang buong salu-salo ay puno ng kasiyahan.
At ikaw at si Tangrong ang tiyak na sentro ng atensyon. Pagkatapos ng salu-salo, muling nagtagal kayo ni Tangrong sa Tang Residence. At diretsong umuwi na kayo. Pero nung nakasakay na kayo sa kabayo, agad na inalis ni Tangrong ang kamay niya na nakahawak sa braso mo. Mas malamig pa ang ekspresyon niya kaysa dati. Naguguluhan tuloy ang isip mo. Akala mo nga ngayong araw ay napalayas mo na ang galit niya kay Tangrong. Kaya siguro magbabago na ang tingin niya sa'yo. Hindi na kailangang sabihin diretso na sa silid pahingahan. Pero mukhang okay lang na makakuha ka ng maliit na pabor. Pero sa tingin ko, mukhang hindi ka gusto ni Tangrong. Parang ayaw ka niya. Parang tinatanggihan ka na niya. Nagtataka ka. Bakit ang galing-galing mo? At anak ni Kim Kyong pa nga. Yung mga anak ng mga makapangyarihang babae sa Chang'an. Siguro may mga naiisip din sila tungkol sa'yo. Si Tangrong pa nga. Diretsong binato ka ng masamang tingin. Pero kahit malamig si Tangrong, pinili mong huwag na lang siyang pakialaman. Sa asawa mong, hindi pwedeng masyadong makialam, ano? Masaya ka ba ngayon, Ginoo? Umuwol si Tangrong. Tatanungin kita, yung tula tungkol sa general na umalis sa digmaan, ikaw ba ang sumulat nito? Napakagandang tula. Siyempre, dapat mong aminin. Umuwol ulit si Tangrong. Yung kantang Daming Hugh. Yung Daming Hugh ba ay ikaw din ang sumulat? Bahagya kang nakuringkle ang noo. Naramdaman mong may masama. Ngunit mukhang hindi mo maiiwasan ito. Sa huli, napilitan ka na lang na sumagot. Ako ang sumulat. Nakita mong inamin mong ikaw ang sumulat ng dalawang tula. Biglang naging seryoso ang mukha ni Tangrong. Naramdaman niya na hindi maganda ang pakiramdam niya. Parehong ikaw ang nagsulat ng dalawang tula. Kaya totoo nga, ayaw mo talagang pakasalan siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan sa puso niya. Tumalikod siya at hindi na makipag-usap sa'yo. Ngunit ikaw ay naguguluhan. Ano ba itong mga nangyayari? Napakakakaiba ng mga babae. Walang usapan sa daan. Wala kang magawa. Pagbalik sa tahanan. Si Ginoong Fu ay nagmamadaling lumabas. Ginoo. Nagkamali ang matandang alipin. Dumating ang prinsipe ng Gigo ngayon. Noong una, hindi ko alam ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos naming dalhin siya sa sala, hindi na ako nakipagsama. Napaka-impormal ko. Galit na galit siya at umalis. Inisip ni Fubo na ang pag-alis ni Kim Kyong ay dahil sa hindi magandang pagtanggap niya. Ngunit pagkatapos mong pakinggan, agad mong naintindihan na nagkaroon lang ng pagkakaintindihan. Matapos mong ipaliwanag kay Fubo, agad siyang nagmadaling pumunta sa bagong bahay. Nais na pumasok sa loob para magpalamig. Ngunit pagpasok mo pa lang, tinutokso ka na ni Tangrong ng malamig na mukha. Ano ang ginagawa mo? Pagkarinig sa salitang ito, alam mong hindi ka tinatanggap ni Tangrong sa silid na ito. O masasabing, walang naging pagbabago sa relasyon ng dalawa. Ang lahat ng ito ngayon ay isang palabas lamang. Umiti ka ng may pighati. Naisip mo na kung magpapatuloy ka sa pag-arte na parang wala kang pakialam. Parang maaari ka ring manatili. Ngunit ayaw mo talagang gawin iyon. Matapos ang ilang saglit, nagsalita ka. Ginoo. Ngayon sa bahay ni Tang, hindi ka masyadong kumain, di ba? Kaya gusto kong itanong, gutom ka ba? Mainit ngayon sa bahay ni Tang. Totoo na wala masyadong gana si Tangrong. At mas malayo ang mga pagkain na iyon sa lechon na baboy na may toyo at asukal. Hindi na talaga siya makakain. Hindi siya makapaniwala na ganito ka maingat. Nakita pa niya ito. Ngunit hindi maiwasang isipin. Kung ang lalaking ito ay tunay na nagmamahal sa kanya, gaano kaya ito kaganda? Ngunit ayaw pa rin niyang pakasalan siya. At nagtatago pa ng katotohanan upang makalusot. Lagi mong iniisip, lalo kang nagagalit kay Tangrong. Hindi ako nagugutom. Nagsalita ka. Sige na nga. Pupunta ako magluto ng braised pork para kainin kasama si Xiaoday. Yuha! Magluluto rin ako ng manipis na pancake na may scallion, isusubo mo. Habang nagsasalita, handa ka nang lumipat at umalis. Nang marinig ni Tangrong ang braised pork at scallion pancakes, hindi niya mapigilang maglalaway. Gusto sanang tawagin ka. Pero natatakot siyang mawalan ng mukha. Kaya't dali-dali niyang ginamitan ng mata si Xiao King. Naintindihan ni Xiao King. Bigla siyang tumakbo at hinawakan ka. Bigyanan. Gutom na rin si Xiao King. Bigyan mo rin si Xiao King ng kaunti. Ano bang hindi mo naiintindihan sa ibig sabihin ni Xiao King? Hindi naman siya nagkulang sa pagkain sa Tang Mansion kanina. Malamang na hindi siya gutom. Maliwanag na siya ay nagpapakita para kay Tangrong. Gusto ni Xiao King kumain. Hindi naman mahirap yan. Hintay ka lang. Sige, kunin mo na lang. Pag alis mo, tumingin si Xiao King kay Tangrong. Miss, kung gusto mo, sabihin mo na lang. Ngayon, sigurado akong iniisip ng biyena na gutom ako. Hindi ako nagkulang sa pagkain sa Tang Mansion ngayon. Pagkatapos ng pagbabalik, kinabukasan ng umaga, tinawag mo si Tio Fu, at ibinigay mo sa kanya ang isang papel. Para sundin ang nakasulat dito sa pagbili. Alam na ni Tio Fu na gusto mong gumawa ng pabango. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinuha ang papel at umalis na. Pagkatapos umalis ni Fubo, nais mo sanang hanapin si Tangrong. Ngunit nang maisip mo ang kanyang hindi pag-aalaga sa iyo, ay napangiti ka na lang sa sarili. Lumiko ka at umalis sa mansyon.
Lumabas ka para maglakad-lakad. Ang mga tao sa Kinjia Village ay nagpapahinga sa lilim ng mga puno. Nang makita ka, masigla silang bumati sa iyo. Ngunit sa oras na ito, umungol si Qin Fei. Masaya siyang namumuhay sa nayon. Hindi niya alam kung anong paghihirap ang dinaranas ng kanyang kapatid na babae. May nakatagong kahulugan ang sinabi ni Qin Fei. Bahagyang nagkunot ang iyong noo. Tinanong mo, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Qin Fei, hindi mo pa alam, di ba? Kamakailan lang, pumunta ako sa Jinyang County para sa negosyo. Ngunit narinig ko na pinagtitripan ng pamilya ng asawa mo ang ate mo. Pinalayas siya na matulog sa bodega. Tiake. Sayang naman at napakabait ng ate mo sa'yo. Hindi mo man lang siya pinansin. Kapag narinig mo, agad na umuwi upang mag-ayos ng mga bagay. Naghahanda na agad na pumunta sa Jinyang County. Nang siya ay handa nang umalis sakay ng kariton. Bigla niyang nakita si Qin Huaiyu na may dalang dalawang kabataan na tumatakbo papunta sa kanya. Ek! Sumigaw si Qin Huaiyu at lumingon sa dalawang kabataan sa likod. Ito ang bahay ng ate ko. Ang kanilang bahay na may sariling rain shelter ay sobrang lamig. Balang araw, ipapagawa ng tatay ko ang kuya ko ng ilang silid sa bahay namin. Gusto niyo ba? Masaya si Qin Huaiyu. Mula nang maranasan niya ang sariling rain shelter kahapon dito. Hindi siya makalimot. Maagang umaga ngayon, nakipaglaro siya kay Cheng Chumo, kay Yu Baolin at sa iba pang mga tao. Lalo niyang ipinahayag ang mga benepisyo ng rain room. Ngunit parehong hindi sila naniwala. Walang magawa. Kaya't si Qin Huaiyu ay nagdala sa kanila upang personal na makita ito. Nakita mo si Qin Huaiyu na dumating. Biglang nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan. Kapatid, bakit ka nandito? Ang dalawang ito ay, tumingin ka ng kaunti. Malamang ay nahulaan mo na kung sino ang dalawang kabataan sa tabi ni Qin Huaiyu. Ngunit nagtanong pa rin siya. Sabi ni Qin Huaiyu, aking kapatid. Ito ay si Cheng Chumo, anak ng Duke ng Lu. At ito ay si Wei Chai Baolin, anak ng Duke ng Yi. Lahat kami ay nandito para makipaglaro sa nakatatandang kapatid. Nang matapos magsalita si Qin Huaiyu, lumapit sina Cheng Chumo at Wei Chai Baolin at nagbigay galang sa iyo. Dahil ikaw ang nakatatandang kapatid ni Qin Huaiyu. Ikaw rin ang kanilang nakatatandang kapatid. Tumingin ka sa kanilang dalawa, at ngumiti ng may pag-aalala. Hindi magandang pagkakataon para sa tatlong nakababatang kapatid. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangang gawin sa Jinyang County. Mukhang hindi ko kayo maaasikaso. Agad na nagtanong si Qin Huaiyu. Anong gagawin ng kuya mo sa Jinyang County? Nagdadalawang isip ka. Pinagtitripan ng pamilya ng asawa ang kapatid na babae ko. Gusto kong tingnan kung ano ang nangyayari. Narinig kong pinagtitripan ang ate mo. Biglang tumayo si Qin Huaiyu. Ako ang ate ng kuya ko, si Qin Huaiyu ang aking ate. Inapi siya. Paano ako pwedeng tumahimik lang? Sasamahan ko si kuya. Habang nagsasalita, tinignan niya si Cheng Chumo at Wei Chai Baolin. Hindi rin nagpatumpik-tumpik ang dalawa. Agad silang sumigaw. Pupunta rin kami. Gusto ng tatlo na pumunta. Nakapagpahinga ka ng kaunti. Kaya't ang pamilyahan ay talagang pamilya ng mga opisyal. Ikaw ay isang karaniwang tao. Baka mahirapan kang makakuha ng pakinabang. Ngunit may tatlong batang Ginoo na kasama. Malaki ang pagkakaiba ng sitwasyon. Kung pumayag ang tatlong binatang mabuti, syempre, mas maganda pa rin. Huwag na nating antalahin pa. Magmadali na tayo. Talagang medyo nag-aalala si Big Sister. Kaya matapos nilang mapagtagumpayan ang tatlong maliliit na prinsipe, agad nilang tinungo ang Jinyang County kasama sila. Nakarating sila sa bahay ni Han sa Jinyang County. Hindi kayo dumaan sa pangunahing pintuan, kundi pumasok mula sa likod at umakyat sa pader. Alam mo na matigas ang ulo ng ate. Tiyak na ayaw niyang malaman mo na siya ay nagdurusa sa pamilya Han. Kaya naisip mong pumasok ng tahimik at magmasid. Ngunit si Cheng Chumo, bilang anak ng Duke, ay tila hindi interesado sa ganitong lihim na paraan. Pagpasok niya, naglakad siya ng mayabang at nakataas ang kamay. At saka ang lakas ng boses, nakakatakot. Kuya Qin, saan tayo pupunta? Kuya Qin, pumasok na lang. Bakit kailangan pang tumalon sa pader? Tumingin kay Cheng Chumo na parang gusto ng sapantaha. Wala kang masabi. Kung magmura ka pa, ipapalayas kita. Ngumiti si Cheng Chumo ng bahagya. Kahit na hindi siya masyadong naniniwala sa sinabi niya. Pero hindi na siya nagpatuloy na magmura ng malakas. Parang nagdamdam siya. At parang ayaw niyang tanggapin. Pero wala kang pakialam sa kanya. Sa pamamagitan ng alaala, naghanap ng walang humpay. Mabilis siyang nakarating sa tahanan ng pamilyahan. Pumasok siya sa tahanan. At nakita ang isang babae na nagpuputol ng kahoy. Maganda ang itsura ng babae. Ngunit sa pagpuputol ng kahoy, mabilis ang kanyang galaw. Napaka-episyente. Parang mas magaling pa siya kaysa sa mga lalaki. Magandang paraan ng pagpuputol. Si Cheng Chumo ay nag-aral ng pagpuputol mula pagkabata. Nang makita niyang ang babae ay nagpuputol ng kahoy ng maayos at mabilis, alam niyang tiyak na siya ay may karanasan. Biglang sumigaw si Cheng Chumo. Nabigla ang babae. Agad siyang tumayo at sumigaw. Sino ka? Ek, medyo may pighati ang boses mo. Nakita kong nagdurusa si ate. Bigla kang nasaktan sa puso. Nang makita ni Qin Fian na nandyan ka,
Agad nagbago ang kanyang anyo. Bakit ka nandito? Medyo naguguluhan siya. Gusto kitang paluin ng matigas ang ulo. Pero sa huli, naging tanong lang ito. Wala kang sinabi kahit ano. Hinawakan ko ang kamay ni Qinfian at dinala siya palabas. Nabahala si Qinfian. Xiao Qian. Saan mo dadalhin si Jai? Babalik kami sa bahay. Dito ang bahay ko. Bumalik tayo sa pamilya Qin. Walang masama kung hindi ka na manatili sa pamilya Han. Ihiwalay mo ang sarili mo sa kanila. Pagkarinig nito, lalong nag-alala si Qinfian. Naisip niya na ang kapatid na lalaki ay isang simpleng tao lamang. Paano siya makakapagpasakit sa pamilya Han? Ayaw kong bumalik. Dito na ang bahay ko. Biglang binitawan ni Qinfian ang iyong kamay. Lumiko siya at papasok na. Hindi siya pwedeng hayaang mapanganib ang kanyang kapatid na makipag-away sa pamilya Han. Sa mga sandaling iyon, biglang narinig ang mga yapak sa labas ng bahay ni Chai. Kaagad nilang nakita ang isang lalaki at isang babae na may dalang ilang mga alalay, na may matinding galit na paruot parito. Isang lalaki at isang babae. Ikaw rin ay may naaalala. Sila ang nakatatandang kapatid ni Han Wu na si Han Wen at ang asawa nitong si Zhang. Hindi mo masyadong kilala ang dalawang ito. Pero sa kanilang kilos, hindi maganda ang kanilang intensyon. CJ, kanina, may lalaking pumasok sa kahuyan ng kahoy ang nag-report. Akala ko nakikipag-ugnayan ka sa isang ligaw na lalaki. Palagay ko, dumating ang iyong nakababatang kapatid. Bakit? Muling tutulungan mo ba ang iyong nakababatang kapatid? Nang naipakasal ka, naubos mo na ang iyong dowry. At gusto mo pang sirain ang mga ari-arian ng pamilya ko, Han. Hindi magalang magsalita si Han Won. Mukhang may maliit na pag-iisip. Nakatingin si Zhang ng matindi kay Qinfian. At ang kanyang kapatid na babae na laging matapang sa harap ng mga nakababatang kapatid. Ngunit ngayon ay hindi makapagsalita. Malinaw na natatakot sa mag-asawa na ito. Lumapit ka na. Isang palo ang tinuro sa Han Won. Parang hindi inasahan ni Han Wen na gagawin mo to. Totoong tinapik mo siya sa mukha. Malakas ang tunog. Nabigla siya sa ginawa mo. Hahampasin mo ako. Hindi kita mapapatay. Nung binastos mo lang siya, saka ka na nagsimula ng gulo. Qin Huiyu. Nang makita ni Cheng Chumo at ng iba ang sitwasyon, hindi na nagdalawang isip at agad silang sumugod. Bagaman bata pa sila, matagal na silang nag-aral ng martial arts. Pagkatapos ng 3 tao, agad nilang pinahirapan si Han Wen. Si Zhang sa tabi ay labis na nagalit. Ayos ka sa magandang panahon. Para ipagtanggol ang iyong ate, di ba? Anong tingin mo sa pamilya namin, Han? Lumapit kayo. Sugod na. Sa utos ni Zhang, yung mga alalay sa tabi hindi na magpapahuli. Agad silang susugod. Bigla kang umiti ng nakakatawa. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Na malaman kung sino sila sa 3 ito. Si Zhang. Nagsalita ng galit. Wala akong pakialam kung sino sila. Sino mang mangahas na saktan ang aking asawa. Ngayon, gusto kong magpaluhod kayo at umalis. Nang matapos ang sinabi ni Zhang, biglang sinampal ni Cheng Chumo. At sinipa siya sa katawan. Sabi niya, dahil sa sinabi mo, kapag nalaman ito ng tatay ko, tiyak na wawasakin niya ang pamilya niyo. Tumawa ka ng malamig. Ito si Cheng Chumo, anak ng Duklu. Hinaharap na puno ng bansa. Sa iyong pagpapakilala, si Cheng Chumo ay labis na nagmamalaki. Kapatid na Qin, bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanila? Sa tingin ko, mas mabuting sunugin na lang ang pamilyahan. Lahat ay kayang dalhin ang 3 puno ng bansa. Ano nang ikinabahala? Nang sabihin ni Cheng Chumo, napatulala si Han Wen at Zhang ng mabaril. Akala nila si Cheng Chumo lang ang anak ng isang marangal na pamilya. Pero hindi nila inasahan na 3 pala sila. At agad nilang nalaman kung sino pa ang 2 iba. Sa buong lungsod ng Chang'an, kung pag-uusapan ang mga walang modo. Si Cheng Chumo, sina Qin Huaiyu at Yu Chai Baolin ang mga pangalan nila. Sino ang hindi nakakaalam, sino ang hindi nakakaalam? Sila ilihim na nagdadalamhati. Paano sila napadpad sa 3 salot na ito? Mga Ginoo, pakiusap, maawa kayo. Si Han Wen ay tinamaan ng mabigat. At nalaman na ang 3 ito ay mga tao na hindi niya kayang labanan. Kaya't wala na siyang ibang magagawa kundi ang humingi ng awa. Sa oras na iyon, biglang isang malakas na sigaw mula sa labas. Ang tapang mo talaga. Tumigil ka na. Mabilis na lumabas mula sa labas ang isang lalaki na nasa mga 50. May otoridad ang lalaki. Kilala mo rin siya. Si Han Shai, ang biyenan ni ate. Dapat sana huminto na kayo noon. Pero nang marinig ni Han Shi ang mga salitang ito, bigla na namang nagkagulo. Pinalo-palo na naman ang mukha ni Han Wen. Patawad, patawad. Kayo'y napaka-bold. Gusto niyo bang ipasok ako sa bilangguan? Umiti ka ng bahagya. Sige noong Han, tama ba? Madali kayong makulong kami. Ngunit mahirap kayong palayain kami. Dahil dito, mabilis na sumigaw si Han Wen. Itay, sila ay mga anak ng prinsipe. Huwag silang galitin. Mabilis, pakiusap, patawarin niyo ako. Nais sanang gamitin ni Han Shi ang kanyang posisyon bilang county magistrate upang mang-api. Akala ko 3 lang silang mga kabataan, pero anak pala sila ng mga marangal. Talagang nabigla siya sa balitang iyon.
Hindi maiwasang magbago ang kanyang mukha. Agad siyang tumakbo pasulong at nagsalita. Mga Ginoo, patawarin niyo po kami. Kung mapipilitan niyo pong saktan ang anak ko, mapapahamak kayo. Humingi si Qin Huiyu. Dahil dito, tumigil na siya. Tahimik na ang tahanan ng mga magulang. Si Qin Fian sa tabi ay hindi pa rin makabawi. Mas hindi niya inaasahan na ang 3 taong kasama mo ay mga anak ng mga prinsipe. Kailan pa nakipagkaibigan ang kapatid niya sa kanila? Ginoong Han, dahil hindi ninyo ako tinatrato ang aking nakatatandang kapatid bilang manugang. Kukunin ko na ang aking kapatid ngayon. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa inyo ang pamilyang Han. Ano ang iyong palagay? Diretso mong ipinaliwanag ang iyong intensyon. Dahil tiyak na inapi ang nakatatandang kapatid. Hindi mo siya pababayaan dito. Si Han Shi ay labis na nagpakumbaba sa 3 bata. Sa kanyang kalooban, siya ay labis na nagagalit. Ngayon, ikaw ay nagbanta sa kanya. Mas galit pa, na may pagkasungit na sinabi. Si Qin Fian ay ikinasal sa aming pamilya, Han. Kaya siya ay tao ng aming pamilya, Han. Paano mo siya maaring dalhin palayo? Nang sabihin ito ni Han Shai, agad na lumapit sina Qin Huaiyu at ang iba pa, na may intensyon na muling makipaglaban. Nanginig si Han Shi at mabilis na inatras ang kanyang lead. Hindi niya mapigilang umatras ng isang hakbang. Ngunit hinarangan mo sila ng 3. Tumingin kay Han Shi at sinabi, sigurado akong iniisip ni Ginoong Han na ako'y bata pa, at hindi kayang talakayin ang bagay na ito. Kung ganoon, kaya't pupuntahan ko ang aking amang batas upang makipag-usap kay Ginoong Han ng maayos. Ano nang nangyari? Ang iyong amang bisita. Si Han Shi ay labis na nagulat. Umiti ka ng bahagya. Tama. Si Jukie. Narinig mo na ba? Siya ang aking amang bisita. Kumilos ng bahagya si Han Shai. Kung ikaw lang ang nagsabi nito. Hindi siya maniniwala. Ngunit ngayon, nandyan si Qin Huaiyu. At Cheng Chu mo. Sinasabi mong si Qin Shubao ang iyong amang buhay. Kahit hindi siya maniwala, wala siyang magagawa. Ngunit kapag naniwala na siya, sa halip, lalo pang ayaw pakawalan si Qin Fian. Ay naku, bakit kailangan pang magpunta ng duke ng Yigo para sa isang maliit na bagay? Aba, Diyos ko, hindi naman nagdusa ang kapatid mo sa pamilyahan. Siya ay manugang ng pamilyahan. Kami pa nga ang naglilingkod sa kanya. Paano siya magkakaroon ng paghihirap? Nagbago ng 180 grado ang saloobin ni Han Shai. Nagtaka ka ng kaunti. Ngunit mabilis mo rin itong naisip. Gusto ni Han Shi na makipag-ugnayan. Anong hirap ang dinanas ng ate ko? Nakikita ko ito ng malinaw. Kaya't kailangan kong dalhin siya ngayon. Kung hindi ninyo siya pakakawalan, huwag mong sisihin ako kung magiging bastos ako. Wala kang oras para makipag-usap sa kanila. Nakita ni Han Shi na ikaw ay napakatatag. Nabigla siya sa kanyang isip. Nakilala ka na niya dati. Noong panahong iyon, isa kang tanga. Paano nang magpakasal ka, nagbago ka ng lubos? Parang puno ka ng lakas ngayon. Si Xiao Qian. Gusto pang magsalita ni Han Shai. Ngunit biglang lumapit sina Qin Huaiyu at ang iba pa. At pinalibutan siya. Agad na napuno ng puot ang buong maliit na bakuran. Nakita ni Han Shi ang sitwasyong ito. Hindi na siya naglakas loob na magbigay ng payo. Kaya't napilitan siyang umiti ng mailungkot. Kung si Fian mismo ang gustong gawin ito, kayo na ang bahala siyang dalhin. Hindi pa siya sumuko. Sa halip, ipinasa niya ang desisyon kay Qin Fian. Little Qian, sasabihin ni ate na uwi kayo. Nung sinabi niya ito, nangangapa si Qin Fian sa luha. Dahil alam niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay sa wakas ay lumaki na. At maaari na siyang protektahan ng buo. At nang marinig mo ang mga salitang ito, naramdaman mo rin ang pananabik. CJ, uwi na tayo. Habang sinasabi mo, muling hinawakan mo ang kamay ni Qin Fian at dinala siya palabas. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pagtutol. At ang buong pamilya ng Han ay tinitingnan kayong ilang tao na naglakad ng malaki ang galaw. Kahit galit na galit sila, hindi nila masabi ang kahit isang salita. Ganito na lang, pinayagan nilang makaalis ang babae. Hindi lang niya pinatay ang ikalawang kapatid. Kahit ang mga bride price ay ibinaba pa niya para kay King Tian bilang kasal na regalo. Sa huli, wala tayong nakuha sa pamilya ng Han. Iniwan lang natin siyang makaalis. Ayaw tumanggap ng anak ko. Hinanakit ni Han Wen ang langit. Hinampas ni Han Shi ng malakas. Tumahimik ka. Gusto niyong pumatay sa pamilya ng Han, hindi magtatagumpay. Mukhang apektado si Han Wen. Halos umiyak na ako. Sa daan pabalik, sinabi mo kay Qin Fian ang mga nangyari kamakailan. At sa buong daan na ito, wala na ang dating pagiging mapang-uyam ni Qin Fian. Sa oras na ito, mas parang isang maliit na babae siya. Tila nag-enjoy siya sa pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Tungkol sa pagpunta mo sa pamilyahan. Matagal lang narinig ni Tang Rong. Kahit na hindi talaga sila kasal, kilala siya bilang asawa mo. Pero bilang biyuda ni Qin, alam niya ang mga tamang paggalang. Bumalik si Qin Fian na may sama ng loob. Kung hindi niya siya abutin, hindi magiging tama. Dahil sa pagtanggap ni Tang Rong, lalo pang naging gusto ni Qin Fian siya. Noong una, akala niya gumaling na ang kapatid niyang lalaki. Dahil sa pag-aasawa kay Tang Rong. Ngayon, nakikita niyang maayos si Tang Rong. Na may paggalang at magalang sa kanya.
Siyempre, masaya na siya. Xiao Rong ah. May nangbuli ba sa'yo si Xiao Tian? Kung mangbuli siya sa'yo, sabihin mo kay ate. Tulungan ka ni ate na kunin siya. Pag uwi ni Qin Fian, agad niyang iningatan si Tang Rong. Nung narinig mo ang salitang iyon sa tabi, biglang nakaramdam ka ng paghihirap sa loob. Isang Tang Rong lang ang nagpasama sa'yo, hindi mo na alam ang gagawin. Ngayon, may dumating pang isang matapang na ate na may galit. Mukhang hindi magiging madali ang buhay mo sa hinaharap. Ngunit si Tang Rong ay nagbibigay sa iyo ng mukha. Nagtatawa. Mabait sa akin ang asawa ko. Walang nang aapi sa akin. Basta't hindi ka inaapi, ayos na. Tara, mag-usap tayo ng maayos. 4 na babae ang umalis na magkasama. Biglang nag-angat ng kilay si Cheng Chumo. At Qin, mukhang magiging mahirap ang buhay mo mula ngayon. Nakita mo ang mukha ni Cheng Chumo na parang isang batang matanda. Bigla na lang siyang gustong sapakin. Ikaw, anong alam mo? Parang ang dami mong alam sa mga babae. Tara, nagmamadali na tayo buong araw. Sobrang init at hindi comfortable. Punta tayo sa sala para magpalamig. Hahayaan kong may maghanda ng pagkain. Kakain tayo ng maayos. Sabay-sabay na naglakad sila patungo sa sala. Gusto na talagang makita ng mga ito ang ulan sa loob ng bahay. Agad na siyang sumunod ng walang pag-aatubili. Pumunta sa sala. Ipinagyabang ni Qin Huaiyu ang kanyang ulo ng may pagmamalaki. Kumusta? Hindi ba ako nagsinungaling sa inyo? Dito ay napakalamig. Naramdaman ni na Cheng Chumo at Yuchi Baolin ang lamig mula sa silid ng ulan. Sila ay sobrang nagustuhan. Agad silang nagmamadaling humiling na kung may oras ka, ayusin mo rin ang kanilang tahanan. Ngayon, marami silang naitulong. Siyempre, isa-isa mo silang sinagot, matapos sabihin ang mga ito. Inilabas na ang mga braised pork. Nang makita ng tatlo ang mga plato ng braised pork, agad silang naglalaway. Bago ka pa makapagsalita, nagsimula na silang kumain. Masarap. Sobrang sarap. Sa tingin nila, hindi na sayang ang araw na ito. Qin Huaiyu, sina Cheng Chumo at Yuchi Baolin. Naglibot-libot sa manor ni Qin ng matagal. Sa huli, medyo nagsasawa na sila. Sa tingin nila, sobrang saya makasama ka. Noong nasa Chang'an pa ako, bilang isang spoiled brat, hindi ako nag-atubiling manakit ng iba. Pero yung ngayon lang, nananakit ako. At pakiramdam ko, may pakiramdam akong makatarungan. Ito na ang kauna-unahan. At ayaw ko talagang umalis sa Yu House. Kung hindi lang dahil sa pangamba na mag-alala ang pamilya ko. Talagang gusto nilang manatili dito magpakailan paman. Sa oras ng pag-alis, 3 bata, isa-isa, puno ng lungkot. Parang kung sabihin mo lang na manatili kayo. Talagang mananatili sila. Ngunit hindi mo sinabi. Ang iwanan ang 3 batang prinsipe sa manor ay hindi magandang bagay. Huwag na nating pag-usapan na masyado silang malikot at madaling makagulo. Kahit na ang 3 batang prinsipe ay hindi umuuwi sa magdamag. Mawawala na lang. Pag nangyari yon, maguguluhan ang buong Chang'an. Hindi mo kayang akuin ang responsibilidad na yan. Kaya mas mabuting pauwiin na lang sila. Hindi nagtagal matapos umalis ang 3 batang prinsipe. Dumating si Uncle Fu na may dala-dalang mga materyales. Sinuri mo na ba? Kompleto ang mga materyales. Hindi naman kakaunti ang bilang. Dahil maaga pa ang araw. Hindi ka nagmadali na magpahinga. Una, nag-eksperimento sa likod bahay. Matapos ang ilang pagsisikap, sa wakas ay nakagawa ng isang bote ng pabango. Binuksan ang bote. Isang banayad na bango ang sumalubong sa ilong. Napakasariwa kapag ipinahid sa katawan. Kahit na may lamok, hindi sila mangahas lumapit. At kung nakagat na ng lamok, agad na hindi na ito nangangati pagkatapos ipahid ang pabango ng bulaklak. Sinubukan ito ni Ginoong Fu at patuloy na pumuri. Napakamatalino talaga ng binata. Mas maganda ito kaysa sa panglamok. Ang panglamok ay pwedeng sindihan sa loob ng bahay. Kahit labas ka ng bahay, maapektuhan ka pa rin ng mga insekto. Pero pagkatapos mong maglagay ng floral water sa katawan, hindi lang ito mabango at kaaya-aya. Maaari rin itong maprotektahan laban sa mga lamok at kagat. Mas maganda pa kaysa sa lamok spray. Ginoo A. Simula bukas, magsisimula na tayo ng mass production. Sa makalawa, pupunta ako sa Long'an City para magpasalamat sa aking biyenan ng formal. Sabay nating dalhin ang ating mga pang-alis ng lamok at pabango sa Long'an upang ibenta. Magsasagawa tayo ng mga ito. Huwag mag-alala, Ginoo. Bukas, agad akong hahanap ng tao para gumawa. Tiyak na hindi ito magiging sagabal. Kapag may kita, mataas ang sigla ni Tiyong. Kailangan mo lang umiling. Nang bumukas ang pinto, napansin niyang madilim na. Sanay kang maglakad patungo sa kwarto ng bisita. Ngunit pagkalakad mo ng 2 hakbang, bigla mong naisip. Bumalik na si ate. Kung malaman ni ate na natutulog ka sa ibang kwarto kasama si Tang Rong, baka bukas, hindi ka makakaiwas sa isang suntok. Naisip mo ang galit ni ate. Hindi mo maiwasang manginig. At diretso kang naglakad patungo sa bagong kwarto. Pumunta sa labas ng bagong bahay. Nag-atubili ka sandali, pero sa huli, pinilit mong pumasok sa pinto. Pagpasok mo lang, ngumiti si Tang Rong. Bakit ka nandito? Sabi mo, matutulog ako dito ngayong gabi. Nakita ni Xiao King ang sinabi ito. At may bahagyang kasiyahan sa kanyang mga mata. Agad siyang umalis ng may pag-unawa.
Ngunit si Tangrong ay nagkunot ng noo at nagsabi, "Huwag, inangat mo ang iyong balikat. Hindi ka tulad ng dati na umiikot at umalis. Bumalik na ang ate. Hindi ka nagsalita ng marami." Ngunit bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon si Tangrong. Naiintindihan niya ng natural ang ibig mong sabihin. Bumalik si Kinfian. Kung mapapansin niya na magkaiba ang kanilang mukha at puso, bukas ay maaaring magulo ang lahat. Kahit na ngayon ay mabuti si Kinfian sa kanya. Ngunit si Tangrong ay may bahagyang takot pa rin sa kanya. "Matutulog ka sa sahig," sinabi ni Tangrong at humarap, na sinakop ang kama. "Hindi ka naman nagalit. Alam mong si Tangrong ay isang taong may pangunawa. Walang problema sa pagtulog sa iisang kwarto. Ngunit mahirap makahanap ng iisang kama." Hindi ka na rin nagdagdag ng salita. Kumuha ng isang banig at inilatag ito sa sahig. "Humiga na. Maganda ang liwanag ng buwan ngayong gabi. Tamang-tama itong tumatago sa kortina at tumatama sa iyo." Si Tangrong ay humiga sa kama at hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Hindi pa siya kailanman natulog kasama ang isang lalaki. Sa iisang silid, ito ay nagdulot sa kanya ng hindi komportable. Hindi niya maiiwasan. Gusto niyang lumingon at tingnan kung ano ang ginagawa mo. Paglingon niya, nakita niyang nakasandal ka sa iyong braso at nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Biglang naging tense ang atmosfera. "Ano ang tinitingnan mo?" Medyo nagalit si Tangrong. Talagang hindi komportable na titigan ka ng isang lalaki. Ngunit mumiti ka. Wala namang tiningnan. Pagkatapos ay patuloy na tumingin sa kanya. Medyo naiinis si Tangrong sa sagot mo. Kung naghanap ka ng dahilan para makipagtalo, baka hindi siya masyadong magalit. Pero kitang-kita mo naman. Ngunit sinasabi mong wala kang nakita. Hindi ba't sinasadya mo akong inis? Bigla, umupo si Tangrong mula sa kama. At masamang tumingin sa'yo. Pagkatapos ay tumayo at naglakad palabas. "Kung hindi mo kayang harapin, hindi ka ba pwedeng umiwas? Anyway, di ka makakatulog kahit tinitingnan mo ako. Sige na, lumabas na lang para mag-enjoy sa gabi ng maagang tag-init." Lumabas si Tangrong. Yumukod ang pinto sa hangin na umaalog. Ngumiti ka ng mapait. Bigla ka ring nawala sa antok. Pero pagkatapos ng kalahating insenso, bumalik si Tangrong mula sa labas. Nang pumasok siya, parang galit na galit siya. Mukhang medyo iritado. Umupo siya sa dulo ng kama at walang tigil na kinakamot ang kanyang braso. Kinakamot niya. Bigla siyang nakaramdam ng labis na sama ng loob. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Si Tangrong ay umiiyak na puno ng sama ng loob. Talagang naramdaman niya na sobrang hindi siya patas. Nag-asawa ng isang lalaking hindi siya gusto. At labis na pinandidirihan pa ng lalaking ito. Pero kahit na pinandidirihan, ayos lang. Ngunit ngayong gabi, pinahirapan pa siya ng mga lamok. Hindi pa siya nakatagal sa labas ng kalahating oras. Ang kanyang braso ay tinuklaw ng mga lamok ng ilang malalaking paltos. Napaka-itchy at masakit. Pagbalik niya, ang lalaking ito ay hindi man lang nag-aalala sa sarili niya. Talagang nakakainis. Talagang nakakabahala. Si Tangrong ay humihikbi, habang walang tigil na kinakagat ang kanyang braso. Ngunit habang kinakagat niya, lalong nangangati ang braso. Lalong nangangati, lalong gusto niyang magalit. Nasa hangganan na siya ng pagsabog. Sa oras na ito, biglang umupo ka mula sa pagkakahiga. Diretso kang lumapit kay Tangrong. Biglang nanlamig ang puso ni Tangrong. Baka gusto mong gumanti sa kanya. O baka naiinis ka na sa kanyang pag-iyak. Baka may gagawin ka na hindi maganda. Naramdaman ni Tangrong na hindi maganda ang sitwasyon. Ano ang gusto mong gawin? Si Tangrong ay nagmamasid sa iyo ng may pag-ingat. Ngunit hindi tumigil sa pagkamot. Sobrang kati ng mga kagat ng lamok. Nakita mo si Tangrong sa ganitong estado. Nakangiting umiling ka. Inilabas mo ang iyong braso. Ano ang gusto mong gawin? Hindi lang hindi inabot ni Tangrong, kundi mas pinagdikit pa ang kanyang mga braso. Lalo kang nawawala ng salita. Naisip mo kung ano ang nasa isip ni Tangrong. Walang magawa. Kailangan mo lang umupo sa tabi ni Tangrong. At pagkatapos ay abutin ang kanyang braso. Ilagay ito sa iyong hita. Huwag gagalaw. Sa isang mahinang sigaw mo, takot na takot si Tangrong na hilahin ang braso niya pabalik. Pero sa kabilang banda, nagtataka siya kung ano talaga ang gusto mong gawin. Bahagyang tumaas ang ulo niya at tinitingnan ka. Makikita mong inilabas mo mula sa dibdib mo ang isang maganda at maliit na botelya. At nagbuhos ng ilang likido mula dito. Pagkatapos, walang sabi-sabi, hinaplos niya ang braso niya. Maingat na hinaplos. Anong ginagawa mo? Nabahala si Tangrong sa ginawa mo. Agad niyang tinangka na hilahin ang braso niya pabalik. Hahaya mong haplosin ang braso niya. Para kang bastardo. Pero hindi pa niya naalis ang braso. Nahuli na naman kita. Huwag kang gumalaw. Kung gusto mong mawala ang pangangati sa braso, sundin mo ako. Hindi mo gaanong pinansin ang pagtutol ni Tangrong. Patuloy mo pa ring inuulit ang ginawa kanina. Hanggang sa maipahid mo ang lahat ng tinuklaw sa kanyang braso. Doon mo lang siya binitiwan. Tumayo at bumalik sa banig. Nahiga na at natulog. Hindi na maaga. Ang gabi ay lumalampas na. Hindi pa rin naintindihan ni Tangrong kung ano ang nangyari kanina. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Medyo naguguluhan na nakatingin sa iyo. Samantalang ikaw ay nakapikit na. Parang natutulog na. Ngunit sa hindi nagtagal,
Napansin niyang hindi na talaga nangangati ang kanyang braso. Hindi lang hindi na ito nangangati, kundi nakakaamoy pa siya ng banayad na halimuyak. Ito, napakakamangha-mangha nito. Hindi inasahan ni Tangrong na ang maliit na bote ng likido na inilabas mo ay kayang gamutin ang kagat ng lamok. At saka, pakiramdam mo ay sobrang komportable. Mas amoy pa nga ito kaysa sa amoy ng bulaklak sa katawan. Ano ito? Bigla niyang nakalimutan ang hindi magandang nangyari kanina. Hindi mapigilang magpasalamat at magtanong habang nakangiti. Pero nakapikit ka pa rin. Parang tulog ka na talaga. Binilang ni Tangrong ng 2 beses, pero hindi ka sumagot. Medyo naiinis siya. Pero habang pinapanood ka na mahimbing na natutulog, nanghihina ang loob niya ng kaunti. Ang liwanag ng buwan ay bumababa sa mukha mo sa pamamagitan ng kurtina. Doon niya napansin na may bahid pala ng pagod ang iyong mga mata at noo. Ngayon lang, napagod ka ng husto sa buong araw. Pumunta ka sa bahay ng DC para ipagtanggol si ate. Pag-uwi mo, abala ka na namang sa paggawa ng floral water. Pagod ka na ba? Tumingin si Tangrong sa kanyang braso na pinahiran ng pabango. May banayad na amoy na sumasayaw sa kanyang ilong. Nawala na ang pangangati. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihina sa ilong. Mula nang ikasal siya hanggang ngayon, hindi ka kailanman nagsabi sa kanya ng kahit isang matatamis na salita. Ngunit sa pamamagitan ng iba't ibang bagay, tahimik mong pinapahalagahan siya. Mula sa amoy ng lamok sa ulan, nilaga na karne at pabango. At sa gabing iyon sa silid ng kasal, ang iyong buntong hininga ng ikaw ay umalis. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi mo siya ayaw. Ayaw mo lang siyang pilitin. Si Tangrong ay nakatitig sa iyo ng matagal. Sa huli, dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang isang manipis na kumot at tinakpan ka. Tahimik na humiga muli sa kama. Sa gabing iyon, siya ay natulog ng napakamaayos. Kinabukasan ng umaga, nang magising ka, napansin mong may dagdag na kumot sa iyo. Napahinto ka sandali. Hindi mo maiwasang umiti ng kaunti. Hindi ka na nagtanong pa. Tumayo ka at nagpatuloy sa paggawa ng pabango. Talagang hindi nag-aksaya ng oras si Fubo. Agad siyang nagtipon ng mga tao sa umaga. Sabay-sabay nang sinimulan ang insenso at tubig na bulaklak. Ikaw ang personal na nag-aalaga sa mahahalagang bahagi ng formula. Ang iba pang mga proseso ay iniwan sa mga nakuha mong taga-bukid. Ikaw ng 3 araw. Dala mo ang insenso at tubig na bulaklak papuntang Chang'an. Formal mong binisita ang iyong amang bansa na si Qin Kyong. Masaya si Qin Kyong na makita ka. Hinila ka niya sa kanilang bahay at kumain kayo. Sa gitna ng pagkain, sinabi niya sa iyo. Ang plano ng otomatikong water wheel ay naipakita na kay Haring Qin, Li Shimin. Matapos niyang makita, labis na natuwa ang hari. Agad niyang iniutos na ipakalat ito sa iba't ibang lugar. At tinanong niya tungkol sa pinagmulan ng plano. Ipinaliwanag ni Qin Kyong ng tapat. Pinuri ka ng hari ng Qin. Sinabi niyang balang araw ay nais kanyang makausap. Nagalak ka sa iyong puso. Ngunit sa iyong mukha ay walang pagbabago. Sinabi mo lamang na ikaw ay gumawa ng kaunting bagay. Hindi ka nagtatangkang magmalaki. Si Qin Kyong ay humampas sa iyong balikat at tumawa. Sinabi niyang mas matino ka kaysa kay Qin Huaiyu. Matapos mong magpasalamat sa amain, nakapaupa ka ng isang tindahan sa silangang pamilihan ng Chang'an. At opisyal na inilunsad ang pagbebenta ng mga lamok na insenso at floral water. May magandang reputasyon na ang insenso. At ang floral water ay nagdulot ng malaking ingay ng ilabas ito. Yung mga kababaihan sa mga marangyang pamilya. Lahat ay gustong subukan at agad na naubusan. Sa loob lang ng kalahating buwan, ang floral water ay naging sikat sa buong Chang'an City. Mahirap makahanap ng bote. Ang pera ay dumadaloy sa iyong bulsa na parang tubig. Ang Qin Manor ay nagkaroon ng bagong anyo. Inayos mo ang bahay. Nagdagdag ka ng mga kasangkapan. At nagpautos ka pa ng ilang mga upuan. Sa wakas, hindi mo na kailangang umupo ng nakaluhod. Nang bumalik si Ate Qin Fian, unti-unti ring lumiwanag ang kanyang kalooban. Tinutulungan kanyang ayusin ang mga bagay sa mansyon. Inayos niya ang lahat ng maayos. Si Xiaodi ay nakakakain ng braised pork araw-araw. Hindi na siya mukhang sobrang payat na parang bean sprout. Naging makinis at kaakit-akit na siya. At ang relasyon mo kay Tangrong, nang hindi mo namamalayan, unti-unting nagbabago na rin. Kahit na nakanguso pa rin si Tangrong na malamig. Pero napansin mo, nagsimula na siyang kusang mag-iwan ng pagkain para sa iyo. Minsan, abala ka hanggang huli bago makauwi. Pagbukas mo ng pinto ng bagong bahay, laging may isang mainit na ulam sa mesa. Kasama pa ang isang boteng floral water. Siya ang takot na makagat ka ng lamok sa labas. Tuwing nakikita mo ang mga ito, naaapoy ang puso mo. Isang gabi, pagkatapos mong magtrabaho, sa bakuran ng Manor, nakita mong si Tangrong ay nagtuturo kay Xiaodi magbasa at magsulat. Ang huling liwanag ng paglubog ng araw ay sumisilay sa kanya. Yung nakangiti at nakatagilid na itsura niya. Ganda na parang isang obra maestra. Nakita ka ni Xiaodi. Agad siyang tumalon. Sinabi ng kuya at manugang mo na maganda ka ngayon. Sabi niya, komportable ang upuan na ginawa mo. Medyo namula ang pisngi ni Tangrong. Mahinang nagalit siya. Xiaodi, sino ang nag-udyok sa'yo na magsalita ng ganyan? Umiti ka habang lumalapit. Umupo sa upuan sa tabi ni Tangrong. Mahalaga lang na komportable ka, ginang. Bukas, gagawa ako ng isang rocking chair.
Mas masarap umupo at mag-rock sa likod bahay sa tag-init. Mas kaaya-aya. Lumihis si Tangrong. Hindi nagsalita. Pero nakita mong namula ang kanyang mga tainga. Noong gabing iyon, karaniwan ay nakahiga ka sa sahig. Nang ikaw ay malapit ng pumikit, biglang nagsalita si Tangrong. King Chayan. Noong araw na iyon sa karwahe nang inaalalayan mo ako, hindi ko dapat sinaktan ka. Napatigil ka sandali. Pagkatapos ay ngumiti ka. Walang masakit, okay lang. Nagpahinga sandali. Muling nagsalita si Tangrong ng mahina. Maganda ang floral water. Kung magugustuhan mo, araw-araw kitang ipapahid nito. Sino ba ang nagsabi na ipapahid mo? Ang boses ni Tangrong ay maihalong hiya at inis. Pero maririnig mo, na sa tono niya ay nawala na ang dating malamig at pagtanggi. Nakangiti ka habang nakatingin sa kisam. Ang ngiti ay kumakalat mula sa labi hanggang sa mata. Lumipas pa ang ilang araw. Sa wakas, nalaman ni Liu na sumisikat ang negosyo mo. At mas lalo pa niyang nalaman na pinapahalagahan ka ni Kinwang. Nagsisisi siya ng labis. Hindi siya makakain o makainom buong araw. Tuwing may makikita, humihikbi siya sa kanyang maling desisyon. Nalaman ni Tang Yu ang katotohanan. Nagalit siya kay Liu Shai. Mula noon, hindi na siya pinayagang makialam sa anumang bagay sa bahay. At nang marinig ni Tangrong ang balitang ito, ngumiti lamang siya ng bahagya. Hindi na siya nagmamalasakit sa pamilya Liu. Dahil sa wakas ay naintindihan niya na ang pinakamainam na paghihiganti ay hindi ang makipagtalo, kundi ang mamuhay ng mas mabuti kaysa sa sinuman. Noong gabing iyon, naghanda ka ng banig tulad ng dati at handa ng matulog. Ngunit biglang tinawag ka ni Tangrong. Maliwanag na araw. Anong nangyari? Matagal na tumahimik si Tangrong. Sa huli, mahina niyang sinabi, malamig ang lupa. Malamig ang lupa. Matulog ka na dito. Tumingin ka pataas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Tangrong ay pula na parang dapit hapon sa langit. Tinalikuran niya. Ayaw kang tingnan. Tumayo ka. Pumunta sa tabi ng kama at umupo. Inabot mo at hinawakan ang kamay ni Tangrong. Medyo nanginginig siya. Ngunit hindi siya bumitaw. Tangrong, palagi kitang aalagaan mula ngayon. Sa wakas, humarap si Tangrong, na nakatitig sa iyo ng may luha sa mata. Ngunit nakangiti siya ng maganda. Alam ko, parang tubig ang liwanag ng buwan sa labas. Habang ang tunog ng tubig mula sa bahay ng ulan ay patuloy. Ngayong gabi, hindi mo na kailangang matulog sa sahig. At lahat ng ito ay nagsisimula pa lang. Ikaw ay isang batang lalaki mula sa Qin Village, Jingyang County, noong ika-6 na taon ng Wood. Mahaba pa ang iyong kwento. Kakatapos lang ng iyong paglalakbay sa Tang. Pero kahit ano paman ang naghihintay sa iyo sa hinaharap, hindi ka na nag-iisa. Dahil kasama mo siya. Kasama si ate. Kasama si Xiaodi. Kuya Fiu. At yung mga kapatid na handang ipagsanggalang ka kahit sa sariling buhay. Sapat na iyon.